Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2891-2900. Samahan ang mga bata. Lalong nabigla si Dugu Hui at ang iba pa. Narinig na nila ang boses ni Yang Yiyo noon at nakaramdam sila ng pag-asa, ngunit hindi nila inaasahan na biglang aatake at mawala ng pag-asa muli si Yuan Chen. Gayunpaman, sa huling sandali, ang buong mundo ay biglang nahulog sa kadiliman. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang kadiliman, at ang 10 sa kanila ay buo, habang si Yuan Chen Xiandi at ang kanyang 30 tauhan ay nawala. Siyempre, hindi ito ang puntong ikinagulat nila. Ang ikinagulat nila ay ang buong lambak ay nawala, at ang lahat sa loob ng 100 milya ay nawala. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi nagbago ang hininga sa hangin, iisipin ni Dugu Hui na nakarating na siya sa ibang mundo. Masasabi lamang na malaki ang pagbabago sa kapaligiran sa larangan. Sa susunod na sandali ay nakita nila si Yang Yiyo. Guro, ama, tito, guro. 10 tao ang sumigaw ng iba't ibang pangalan. Ngayon ay naunawaan na rin ng lahat na ang pagbabago sa kapaligiran ay dulot ni Yang Yiyo. Lahat ay nailigtas dahil kay Yang Yiyo. At kinuha ni Yang Yiyo si Yulinglong at ang Dragon Turtle Boy at lumipad pababa. Natural na nasasabik si Yang Yiyan nang makita niya ang kanyang mga disipulo at ilang mga bata, ngunit kailangan niyang gumanap bilang isang elder, kaya hindi niya ito ipinakita sa labas. Lumapit siya at isa-isa silang tinulungang tumayo, at pagkatapos ay sinabing, "Are you all okay?" Guro, maayos kaming lahat, ngunit may mga disipulong namatay. Kasalanan ko ito. Pakiusap parusahan mo ako, guro. Bilang panganay na kapatid, nakonsensya si Dugu Hui. Pagkatapos ng lahat, nawala sa kanya ang kalahati ng mga alagad ng Yunmen nang lumabas siya upang maranasan. Alam ko ang lahat. Maaari kang lumabas upang maranasan, na isang uri ng katapangan. Ang daan ng paglilinang ay hindi kailanman maayos na paglalayag. Laging may mga tinik at mga bukol. Lumaki na kayong lahat. Bilang isang guro, ama, at pinuno ng sekta, lubos akong nalulugod. Gusto ko din mag-sorry sa'yo. Hindi kita inalagaan sa loob ng maraming taon. Sisihin mo ba ako? Sabi ni Yang Yiyan, ang kanyang mga mata ay dumampi sa mukha ng lahat. Lahat ay nasa sabik, ngunit hindi nila sinisi si Yang Yiyo sa hindi pag-aalaga sa kanila. Siyempre, noong wala na si Yang Yiyo sa Chenkun Temple, napasailalim sila sa maraming tsismi sa likod ng mga eksena ng mga disipulo ng mundo ng Chenkun Temple, na totoo. Ito rin ang naging dahilan kung bakit sila bumuo ng team para maubusan ng training. Di ba sabi mo umaasa tayo sa relasyon at walang lakas o cultivation? Well, aalis tayo sa mundo ng Chenkun Temple. Magkakaroon pa rin tayo ng cultivation nang hindi umaasa sa cultivation resources ng mundo ng Chenkun Temple. Ang mga alagad ng Yunmen ay mga taong may gulugod at dignidad. Hindi namin sakupin ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng mundo ng Chenkun Temple dahil lamang kami ay mga disipulo ng Yunmen na umakyat, at hindi namin sakupin ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng mundo ng Chenkun Temple dahil lamang kami ay mga disipulo ni Yang Yiyo at kanyang mga anak. Wala kaming gagawin o sasabihin base sa kanyang pagkakakilanlan. Siyempre, kasinungalingan ang sabihing walang kawalan sa puso ko. Ngunit ganap na walang sisihin. Ngayong nagpakita si Yang Yiyo upang iligtas sila, ipinakita na nito na nasa puso pa rin sila ng amo, ama, at amo. Lahat ay tumingin kay Yang Yiyo na may pulang mata. Nakangiting naglakad si Yang Yiyo, unang lumapit sa gilid ng pinakamatandang disipulo na si Dugu Hui, tinapik ang kanyang balikat at sinabing, "Ah Hui, hindi masama, nasa tuktok ka na ng Divine King, maaari kang makalusot anumang oras. Kahit na wala na ang master sa tabi mo sa hinaharap, dapat kang magsikap na magsanay, at hindi ka dapat magpakalma, ang pinakamagaling na taon ay mamamatay ka na, at ang pinakamagaling mong trabaho ay mamamatay ka." Very satisfied. Master, sa wakas ay hindi napigilan ni Dugu Hui ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, bilang panganay na kapatid, kinailangan niyang pangalagaan ang mga nakababatang kapatid na ito, subukang huwag hayaan silang magdusa ng mga hinaing, at gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang panganay na kapatid. Sige, bakit ka umiiyak na parang matanda, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mga kapatid mong junior? Hindi ako. Tumugon si Dugu Hui sa mahinang boses, ngunit nawala ang lahat ng hinaing sa kanyang puso. Puno ng saya ang sandaling ito. Ito ay sapat na upang makuha ang pagkilala at papuri mula sa master. Sa susunod na sandali, tiningnan ni Yang Yiyo ang kanyang pangalawang disipulo na si Wang Zongren, tinapik siya sa balikat at sinabing, "Aaron, hindi ka masama, ngunit ang iyong pagkatao ay masyadong mature pa rin. Ang isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad ay isang magandang bagay, ngunit ang labis ay isang masamang bagay. Ito ay hindi mabuti para sa paglilinang. Huwag mong pigilan ang iyong puso. Sa ganitong paraan lamang mas mapapabuti ang iyong pag-iisip sa mga bagay at mas mapapabuti ko ang iyong pag-iisip sa iyong mga bagay." Kinabukasan. Oo, guro, tatandaan ko ito. Si Wang Zongren pa rin talaga ang pinakamatanda at matatag sa mga disipulo. Kahit nasa sandaling ito, nang si Yang Yiyo, ang master, ay lumitaw sa kanyang harapan, halatang tuwang-tuwa siya, ngunit kaya niyang pigilan ang kanyang sarili at hindi hayaan ang kanyang sarili na mawala ang kanyang katahimikan.
Okay, tandaan na gawin ang anumang gusto mo sa hinaharap, huwag pigilan ang iyong puso. Ngumiti si Yang Yiu at nagturo. Guro. Nang dumating siya sa harap ng ikatlong disipulo na si Wu Jian, nasa sabik na nagsalita si Wu Jian. Tila napakatipid niya sa mga salita, at ang salitang, Master, ay ginagarantiyahan ng maraming emosyon. Tinapik ni Yang Yiu si Wu Jian sa balikat, sa mga tuntunin ng paraan ng paglilinang, ikaw ang pinakasigurado ko, ngunit isa rin ang pinaka-ikinababahala ko. Nagsanay ka ng swordsmanship, at tinahak mo ang landas ng espada ng Sheares sa simula. Ang landas na ito ay makapangyarihan, ngunit nakakaapekto rin ito sa iyong pagkatao. Ngayon ay tila napakahusay ng iyong cultivation o mas mataas ang iyong paghinga. At ang kaluluwa ay matatag, na nagpapakita na ikaw ay naging mas kalmado sa iyong paglilinang sa hinaharap. Masasabing sinundan siya ng 3 alagad mula pa noong una. Lahat sila ay lumaki sa ilalim ng kanyang relo. Nag-aalala siya sa bawat isa sa kanila, ngunit ngayon ay gumaan ang loob niya. Siyempre, wala na sa amin ang pang-4 na alagad na si Meng Tian, ngunit lahat sila ay natunton. Medyo maganda pa rin ang cultivation nilang 3, sa level ng God King. Pagkatapos magmalasakit sa mga alagad, turn na ng mga bata. Dad, miss na kita. Tito, na-miss din kita. Aba, bago pa siya makapagsalita, yamakap sa kanya ang kanyang panganay na anak na si Yuan Yuan at ang kanyang bunsong pamangkin na si Xiao Manman. Ang dalawang ito ay spoiled mula pagkabata. Kahit noong sila ay nasa mundo ng Qiankun Temple sa God Realm, hindi sila kailanman nakaranas ng anumang hinaing kapag wala si Yang Yiu, dahil lahat ng kanilang galit at hinaing ay hinarang ng grupo ng mga nakatatandang kapatid sa harapan. Hindi nagbago ang ugali ng munting mangkukulam. Hindi rin siya natatakot kay Yang Yiu. Libo-libong taon na silang hindi nagkita. Masasabi pa nga na bihira na silang magkita simula nang umakyat si Yang Yiu sa God Realm. Nami-miss din kasi siya nito. Walang tinagtago ang mga babae. Mayroon silang inosenteng panig at maaaring makipag-usap kay Yang Yiu bilang ama at tiyuhin. Sa kabaligtaran, ang dalawang anak na sina Tuan Tuan at Yang Qingyuan ay medyo napigilan. Siyempre, ang pinakapinipigilan ay ang 3 disipulo ni Yunmen, na mga direktang disipulo din na umakyat mula sa mundo ng mga engkanto. Kung tutusin, hindi sila mga anak o apprentice ni Yang Yiu. Normal lang na medyo pinigilan. Ngunit sa pagkakataong ito ay lumabas si Yang Yiu upang humingi ng tawad sa mga bata. Pagkatapos ng isang pag-uusap, ang kapaligiran sa wakas ay umabot sa isang yugto ng pagkakaisa at kaligayahan. Sa panahong ito, nakilala rin niya si Yu Linglong, itong Tia. Kaya dito na lang siya tumira. Binalak ni Yang Yiu na samahan sila ng maayos, turuan sila sa kanilang paglilinang, at palalimin ang relasyon sa mga bata. Ngunit sa ikalawang araw, isang hindi inanyayahang panauhin ang dumating. Gayunpaman, para kay Yang Yiu, hanggat hindi sila hidaw, ang iba ay mga manok at aso lamang, hindi dapat banggitin, at gaano man kalaki ang bagay na iyon, hindi ito kasing halaga ng pakikipag-usap sa mga bata. Gayon din, pagkatapos ng oras na ito, hindi pa siya makakabalik, kailangan niyang hanapin ang nakababatang kapatid na babae, kaya nanatili siya rito upang samahan sila, ngunit inistorbo ng mga tao mula sa 33 Heavens Palace. Kabanata 2872 si Yang Yian, ang Diyos ng pagpatay, ay naruroon. Nang si Yang Yiu ay masayang nakikipag-chat sa mga bata, dumagundong ang kulog sa kalangitan. Nandito ka pala, haha. Sumimangot si Yang Yiu at ngumisi. Nag-aalala lang siya kung paano niya ilalabas ang galit sa anak, pero hindi niya inaasahan na may darating. Yanzi, may darating. Naramdaman din ito ni Yu Linglong. WHO. Hindi ito maramdaman ni Dugu Hui at ng iba pang antas ng paglilinang. Mga tao mula sa 33 Heavens Palace. Ngumiti si Yang Yiu at walang pakialam. Para sa kanya, hanggat hindi sila manggagaling sa hidaw, hindi mahalaga. Dahil ang 3 Vajra ng 33 Heavens Palace ay nasakop na niya, at ang matataas na antas ng mga tao sa ilalim niya ay ang 3 hidaw level na Dharma Master at Emperors, at hindi sila lalabas ng madali. At ang mga taong ito ay halatang konektado sa God Emperor na pinatay noon. Marahil ay alam nila na mayroong kanyang mga disipulo at mga anak, si Yang Yiu, at gustong hulihin sila ng buhay, o natatakot sila na hindi ito kakayanin ng God Emperor, kaya sila ay direktang nagpapakita bilang mga malalakas na tao ng Heavenly Dao Rules. Ang pagkuha sa apprentice at anak ni Yang Yiu ay talagang magiging mahina niyang lugar, ngunit sa kasamaang palad ay nagpakita siya, ang kanilang mga kalkulasyon ay tiyak na mabibigo, at si Yang Yiu ay gagawin pa nga silang hindi na makabalik. Guro, paano kung hindi tayo mapansin ng ilang sandali? Bulong ni Wang Zongren. Ikalawang junior brother, dapat kang tumabi. Si Master ay may dakilang mahiwagang kapangyarihan, kaya paano niya maaalala ang mga walang hiyang tao ng 33 Heavens Palace? Tama lang napatayin natin sila at ipaghiganti ang mga nahulog na kapwa-disipulo. Si Dugu Hui ay may mahiwagang pagtitiwala sa kanyang amo na si Yang Yiu. Bata ka lang marunong mambola, ngunit hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kung ang tunay na hidaw ay hindi lilito sa kasalukuyang God Realm, talagang hindi ako natatakot sa sinuman. Kahit na lumitaw ang isang pangunahing hidaw, mayroon akong paraan upang labanan.
Kaya itong mga taong ito, treatuhin lamang ito bilang isang maliit na interes. Balang araw ay talagang sasalakayin ko ang 33 Heavens Palace at mawawala ito. Nagyabang si Yang sa harap ng apprentice niya for the first time, syempre nagsasabi siya ng totoo. Habang nag-uusap ang kakaunting tao, mahigit 30 figure ang lumitaw sa kalangitan. Ang pinuno ay isang matandang lalaki sa ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules, at ang iba pa ay nasa antas ng God Emperors at God Lords. Haha, talagang mataas ang tingin ko sa iyo. Para mahuli ka, isang third level na pinuno ng Heavenly Dao ang nanguna. Bagamat si Yang Yiyo ay nakikipag-usap kay Dugu Hui at sa iba pa ng nakangiti, ang pamatay na hangarin sa kanyang tono ay lumalamig. Siya ay talagang walang hiya to the extreme. Ang 33 langit na palasyo ay walang magawa sa kanya, kaya gusto niyang sundan ang kanyang mga disipulo at mga anak. Napakawalan siya. Ang isang dragon ay may reverse scale na dapat hawakan at ito ay mamamatay. Para kay Yang Yiyo, ang 33 Heavenly Palaces ay humipo sa kanyang reverse scale. Sa sandaling ito, sa itaas ng kalangitan, isang malakas na tao sa ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules ng 33 Heavenly Palaces Tiansheng Temple Muyuan ay lumitaw na may pananabik. Bago ngayon, nag-iisa siya sa Tiansheng Temple, ngunit ngayon ay ginulo ng kanyang pinagkakatiwalaan ang kanyang paglilinang. Siya ay orihinal na galit, ngunit pagkatapos marinig ang ulat, ang sama ng loob ni Muyuan ay nawala, dahil sinabi sa kanya ng kanyang pinagkakatiwalaan na natuklasan niya ang mga disipulo ni Yang Yiyo at ilang mga anak. Ito ay isang alagad ng pinagkakatiwalaan na nakatuklas nito at malapit ng kontrolin ito. Ang balitang ito ay magandang balita para kay Muyuan. Ang pangalan ni Yang Yiyan ay kilala na sa buong 33 Heavens Palace. Napatay niya ang hindi mabilang na mga disipulo at mga panginoon ng 33 Heavens Palace. Maging ang 3 dakilang Vajra ng Heavenly Saint Palace ay nawala kay Yang Yiyan. Galit na galit si Emperor Zun Wushang kay Yang Yiyan, ngunit sa kasamaang palad si Emperor Zun ay nag-iisa at hindi na makalabas, ni hindi siya personal na makakagawa ng aksyon, na mawawalan ng mukha. Ang 3 natitirang Diyos na lang ng Heavenly Saint Palace ang sapat na para harapin si Yang Yiyan, ngunit sa kasamaang palad ang 3 Diyos ng Heavenly Saint Palace ay may mga prinsipyo. Maliban kung ang 33 Heavens Palace o ang Heavenly Clan ay nasa panganib ng kamatayan, ang 3 Diyos ng batas ay hindi kikilos. Ang kasalukuyang sitwasyon ay walang sinuman sa 33 Heavens Palace ang maaaring makitungo kay Yang Yiyan, na naging dahilan upang mawalan ng mukha ang 33 Heavens Palace. Lahat ay nagpipigil ng hininga, ngunit wala silang magawa. Si Emperor Zun Wushang ay labis na nagalit, ngunit maaari lamang niyang ihinto ang pagpatay kay Yang Yiyan. Ang sitwasyon ay nahulog sa isang awkward na sitwasyon. Wala na ba talagang daan palabas? Ngayon natuklasan ng kanyang mga disipulo na si Yang Yiyan ay talagang may mga disipulo at mga anak, at nasagasaan nila siya. Hindi ba ito isang magandang tagumpay para kay Muyuan? Siya ngayon ay nasa parehong antas ng iba pang 5 Heavenly Dao Threefold sa Tiansheng Temple. Paanong ang Tiansheng Temple, na nawalan ng 3 Vajra, ay magiging Tiansheng Temple? Ang bakante ang posisyon ng Vajra, at siya at ang iba pang 5 Heavenly Dao Threefold ay gustong maging bagong Vajra. Ngunit paano ito magiging napakadali? Ang posisyon ng Vajra ay nasa Tiansheng Temple. Sa mata ng emperador, ito ay presensya ng hangin sa buong 33 makalangit na templo, ngunit nangangailangan ito ng merito. Ngunit ngayon, para sa kanya, Muyuan, ang kredito ay nasa harap niya. Ang pagkuha sa apprentice at mga anak ni Yang Yiyo ay magdudulot kay Yang Yiyo na matakot na kumilos ng padalos-dalos. Sa oras na iyon, ang pagtanggal kay Yang Yiyo ay malulutas ang isang malaking problema para sa Emperor at maging ang unang opisyal na karapat-dapat. Matapos niyang makuha ang balita ngayon, pumunta siya rito sa lalong madaling panahon, at sinisi pa ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na hindi sinabi sa kanya ng mas maaga. Buti na lang at naabutan niya. Kasama ng mga tauhan ng 33 Heavenly Temple, nagpakita si Muyuan sa napagkasunduang lokasyon. Pagkatapos lumitaw, tiningnan ito ni Muyuan sa unang pagkakataon, ngunit natigilan siya. Di ba sabi nila lambak ang lugar na ito? Bakit parang napakalaki, malalim, walang laman na hukay? Walang nasa loob ng 100 milya, kahit isang puno, pabayaan ang isang lambak. Siyempre, hindi ito big deal para sa kanya. Sapat na para mahuli niya ang mga disipulo at anak ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay nakakita siya ng higit sa 10 figures sa open space. Bakit pakiramdam niya ay may mali? Hindi dapat ganito. Ang alagad na nagngangalang Yuan Chen ay dapat na nagdala ng higit sa 30 katao upang palibutan ang mga alagad at mga anak ni Yang Yiyo. Ngayon 14 na lang ang tao, isa sa kanila ay parang demonyo. May mali. Tumingin muli si Muyuan. Sa sumunod na sandali, sumikip ang kanyang puso. Sa open space sa ibaba, walang aura ng isang alagad ng 33 hall. Sa halip, may nakita siyang medyo pamilyar. Siya. Hindi niya maalala kung saan niya siya nakita ng ilang sandali. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay nakita niyang karamihan sa kanila ay mga full body gods at mga hari.
Ito ay naaayon sa impormasyong iniulat ni Yuan Chen, at ito ay dapat na mga alagad at mga anak ni Yang Yiu. Tama na. Sa oras na ito, biglang nanlaki ang mata ng katabi niya at natakot na nagsabi, Master Mu Yuan, iyon ay. Iyon ay. Ano yun? Paano ka nauutol kapag nagsasalita ka? Tumangala si Mu Yuan at napag-alitan. Nilunok ng katiwala ang kanyang laway, huminga ng malalim at nagsabi, ang lalaking maputi ang buhok ay si Yang Yiu. May larawan sa 33 palasyo. Tila si Yang Yiu, ang liit ang boses ng confidant. Sa sandaling ito, si Mu Yuan, na nakarinig ng mga salita ng pinagkakatiwalaan, ay tumingin muli, at sa wakas ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumaki, at ang kanyang puso ay kumirot. Malinaw din niyang nakita sa oras na ito na ang lalaking maputi ang buhok sa karamihan sa ibaba ay si Yang Yiu. Bagamat hindi pa niya nakita mismo si Yang Yiu, ang pangalan at larawan ni Yang Yiu ay madalas nang bumibisita sa puso ng lahat sa 33 palasyo, at hindi siya maaaring magkamali. Sa sandaling ito, bumagsak ang malamig na pawis mula sa noo ni Mu Yuan, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Alam niya kung sino si Yang Yiu at kung anong mga pamamaraan ang mayroon siya. Damn it, hindi ba scam ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin na naruroon si Yang Yiu, ang pamatay na Diyos? Ito ay tiyak na pagsasabuatan ni Yang Yiu. Kabanata 2873 sabihin mo lang na ang sinabi ko ay mapaparusahan ng husto. Sa sandaling ito, si Mu Yuan ay nasa kalangitan sa taas na halos 1,000 metro. Nalaman niyang ang maputing lalaki, o Yang Yiu, ay talagang ngumiti sa kanya ng masama. Ang ngiti lang na ito ay halos matakot na kay Mu Yuan. Ang reputasyon ng isang tao ay parang anino ng puno. Ang reputasyon niyang sa 33 Heavens Palace ay kasing kahulugan ng God of Killing. Ang tatlong matataas na Vajra ng Tiansheng Temple sa 33 Heavens Palace ay nawala at hindi na bumalik. Lahat sila ay makapangyarihang tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, at lahat sila ay hinarap ni Yang Yiu. Sa antas ng cultivation ng ikatlong antas ng Heavenly Dao, naniniwala siya na ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng tatlong Vajra ay 1,000,000 milya ang layo. Matapos makita ni Mu Yuan ang masamang ngiti ni Yang Yiu, halos isang salita ang lumabas sa kanyang pagtakas sa isip. Wala siyang tiwala na lumaban kay Yang Yiu. Anong uri ng mga alagad ito? Sinusubukan nila akong diin. Nang isigaw ni Mu Yuan ang salita. Takas. Agad niyang binuksan ang space channel at naghanda para tumakas. Tungkol naman sa kanyang mga nasasakupan, ginampanan na niya ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagsigaw ng salitang, takas. Kung tungkol sa pagpapalam sa kanya na alagaan sila. Hehe sorry wala akong tiwala sa sarili ko kaya paano kita aalagaan? Kayong mga lalaki, hilingin lamang ang iyong sariling swerte. Ang kanyang. Mabilis din ang reaksyon ng mga nasasakupan. Marami sa kanila ang agad na nakilala ang puting buhok na si Yang Yiu sa karamihan sa open space sa ibaba. Ang mga tao sa 33 Heavens Palace ay may malalim na alaala sa Diyos ng pagpatay kay Yang Yiu. Nang isigaw ni Mu Yuan ang salitang, escape, halos lahat ay narinig ang takot sa tono ni Mu Yuan. Hindi na kailangang ipaalala sa kanila na tumakas. Lahat sila. Nagkalat na parang mga ibon at hayop sa isang iglap. Nagsimula silang tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman. May balak ng pumatay si Yang, kaya paano niya hahayaang makatakas ang mga ito? Hehe, dahil nandito ka, manatili ka at bumaba ka sa akin. Habang nagsasalita, tumayo si Yang Yiu at kinuha ang bakanteng espasyo sa mga Diyos sa kalangitan. Boom! Dumagundong ang buong mundo. Sa susunod na sandali, ang kalawakan ng langit at lupa ay nasa estado ng gulat. Nakapasok na si Mu Yuan sa space portal na kanyang binuksan, ngunit sa ganoong sandali, siya ay natakot, at nakita ang space portal na kanyang binuksan na bumagsak sa isang click. Pagkatapos ay naramdaman niya ang walang katapusang presyon mula sa kanyang paligid, at isang napakalaking at walang kapantay na puwersa ng pagsipsip sa likod niya. Biglang nawala ng kontrol ang kanyang katawan, nawala ng balanse, at diretsyong bumagsak. Kasabay nito, ang hiyawan ng takot ang umalangaw sa kanyang tenga. Walang alinlangan na lahat ng kanyang mga tauhan ay hinarap din. Sa sandaling ito, dalawang salita lang ang nasa isip ni Mu Yuan tapos na. Bang! Boom boom boom! Ang katawan ay tila bumagsak sa susunod na sandali, at diretsyong bumagsak sa lupa. Ang mga dagandong ay nagpapahiwatig na ang lahat ay nahulog mula sa langit at nahulog sa lupa. Puff! Sunod-sunod na umalangaw ang tunog ng pagsusuka ng dugo at sakit. Sa sandaling ito, sina Dugu Hui, Tuan Chuan Yuan Yuan at iba pa sa likod ni Yang Yian ay hinubog ang kanilang mga bibig sa hugis o at nanlaki ang kanilang mga mata. Noon pa man ay alam na nila na ang kanilang amo, ama, ay makapangyarihan, ngunit hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas ito. Narinig nilang lahat ang pag-uusap ni Yang Yiu at Yu Linglong ngayon lang. Alam nila na ang pinuno ay isang makapangyarihang tao ng ikatlong langit ng Heavenly Dao Rules, at ang iba ay ang tatlong dakilang perfection ng Heavenly Dao at ang pinakamakapangyarihang mga emperador at master ng mga Diyos, na umaatake sa higit sa 30 katao. Ang sandali noon, tumakas sila sa lahat ng direksyon, at sa sumunod na sandali,
narinig na lamang nila ang Panginoon, Ama, na kung sasama ka, huwag kang umalis. Hinawakan niya ang langit at ang langit sa gusto niya. Ang 33 makalangit na palasyo na ito, isa-isang bumagsak sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Ang tunog ng impact sa lupa ay napakapurol, na ginagawang parang lindol ang lupa, at ang alikabok ay lumilipad ng mataas. Ang narinig nila ay ang tunog ng pagsusuka ng dugo at sakit. Sa oras na ito, napagtanto ni Dugohui at ng iba pa kung gaano kalakas ang kanilang amo, Ama. Isa-isa silang tumayo sa likod ni Yang Yiyo, na may mga bituin sa kanilang mga mata. Ang gwapo talaga ng tito ko. Napakalakas ng tatay ko. Big brother, kurutin mo ako para makita kung ilusyon ba ito. Sabi ni Tuan Chuan. Ang sakit. Hindi pinansin ni Yang Yiyo ang paghanga ng mga bata at disipulo, at naglakad pasulong. Huminto siya sa harap ni Muyuan at sinabing, paano mo gustong mamatay? Para sa mga tao ng 33 Heavens Palace, gaano man kalakas o mahina, hanggat nilabag nila ang kanyang bottom line, hindi siya maaawa. Maaari mo bang iligtas ang buhay ko? Sa pagharap kay Yang, ang pumapatay na Diyos, agad na naging duwag si Muyuan at humingi ng awa. Ngayon lang niya nalaman na malaki ang agwat sa pagitan nila ni Yang Yian. Ni hindi niya maisip na lumaban. Siyempre, hindi siya makatiis sa oras na ito dahil tinataka ni Yang Yian ang kanyang cultivation sa kanyang katawan. Napatingin ang ibang mga subordinate. Katulad niya, at lahat sila ay naging isda sa chopping board. Ngayon ay talagang isang tanong kung paano gustong mamatay ni Yang Yian. Mamatay. Si Muyuan ay labis na ayaw. Kaya humingi siya ng awa. Ngunit para kay Yang Yian, ang isang taong gustong mahuli ang kanyang apprentice at anak at mahawakan ang kanyang ilalim na linya ay ililigtas ang kanyang buhay. Hindi pwede. Haha, gusto mong hulihin ang apprentice at anak ko, sa tingin mo kaya kung iligtas ang buhay mo? Ngumisi si Yang Yian. Ang pangungusap na ito ay nagpalubog sa puso ni Muyuan sa ilalim ng lambak. Nakikita niya na gusto ni Yang Yian na mamatay sila. Desperado, ayaw at galit. Ngunit wala siyang magagawa. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng emperador, sinabi ni Muyuan ang namamatay na mga salita. Ginagamit mo pa rin ang emperor para i-pressure ako sa oras na ito. Haha, huwag kang mag-alala, malapit na ang oras. Malapit ko nang patayin ang 33 Heavens Palace mo at pupugutan ng ulo ang emperor. Ngayon paalisan muna kita. Nawala ng interes si Yang Yiyo kay Muyuan. Noong una ay gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa 33 Heavens Palace o sa Emperor at sa tatlong dakilang Dharma Masters ng Heavenly Saint Palace mula sa kanya, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Ang mga taong ito ay pinilit na mamatay. Gusto niyang itatag ang kanyang autoridad at gumamit ng mga praktikal na aksyon para sabihin sa lahat ng nasa 33 Heavens Palace na huwag ay target ang aking mga kamag-anak. Boom! Bang, bang, bang! Biglang itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamay at idiniin si Muyuan at ang kanyang 12-dosenang mga lalaki. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na putok ang tumunog. Isa-isa, kasama si Muyuan, na nasa ikatlong antas ng Heavenly Dao, lahat ay sumabog at naging ambon ng dugo, at ang sitwasyon ay nawasak at ang banal na katawan ay naging abo. Patayin ang Heavenly Dao gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Ito ang kasalukuyang lakas ni Yang Yiyo. Kaka-advance pa lang niya sa ikatlong antas ng Heavenly Dao, kaya natural na tumaas ng husto ang kanyang lakas. Kahit na walang tulong ng anumang kayamanan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring harapin ang pagkakaroon ng ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao ng direkta. Ang pagpatay sa mga taong tulad ni Muyuan ay talagang isang piraso ng cake. Naresolba ang insidente. Naisip ni Yang Yiyo na oras na para hayaang bumalik ang mga bata. Lumingon siya at sinabi kay Yu Linglong, Linglong, ibalik mo ni Longwei ang mga bata sa Yunmen Divine Realm. Okay. Nakikita ni Yu Linglong na ang mga salita ni Yang Yiyo ay simpleng ngunit seryoso, at alam din niya na labis na nagmamalasakit si Yang Yiyo sa mga nakababatang henerasyong ito. Mayroon siyang sariling mga bagay na dapat gawin, at ang misyon na ito ay maaari lamang niyang i-escort. Siya, hindi gumawa ng gulo at nagpumilit na sundan si Yang Yiyo. Alam niya ang pangkalahatang sitwasyon. Tumanggaw si Yang Yiyo, tumingin sa tatlong disipulo at ilang bata at nagsabi, tandaan, sa susunod na yugto ng panahon, bago masira ang 33 Heavens Palace, hindi ka pinapayagang lumabas sa Yunmen Divine Realm. Pagkatapos mong bumalik, magsanay ng mabuti. Ang mundo ng Chenkun Divine Temple ay pinalitan na ngayon ng Yunmen Divine Realm. Ang inyong pagkakakilanlan ay aking mga alagad at mga anak. Kung sino man sa Yunmen Divine Realm ang kumagat sa ugat ng iyong dila, pumunta sa tatlong dakilang Vajra at sabihin sa kanila na paparusahan ko sila ng mahigpit. Oo, Ama, Master. Pumunta ka. Kabanata 2874, ang 10 sinaunang pamilya ng Diyos. Nais ni Yang Yiyan na lumaki ang kanyang mga disipulo, ngunit noon ay walang malaking panganib. Ngayon hindi na pwede. Napakawalan Jian ng 33 Heavens Palace na ang mga strongmen sa antas ng Heavenly Dao Rule ay direktang nahuli ang ilang God Lords at God Kings. Walang ilalim na linya. Hindi siya maglakas loob na kunin ang panganib na ito. Kaya naman nagpaliwanag na lang siya.
Kapag nalutas niya ang mga hinaing sa pagitan niya at ng emperador ng 33 langit na palasyo, ito ay magiging ligtas. Pinapanood si Yu Linglong na inaalis sila. Muling ginamit ni Yang Yian ang communication talisman sa pagitan niya at ng Goddess of Color. Ang banal na liwanag ay kumislap. Ano bang problema mo anak? Lumitaw ang imahe, at tumunog ang naiinip na boses ng Diyosa ng kulay. Ahem, kung mayroon kang hihilingin na tulong, awkward na ngumiti si Yang Yian. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Limitado ang oras ko. Ang mga salita ng Diyosa ng kulay ay simple at magaspang. Okay, gusto kong malaman kung nasaan ang pamilya G ng mga sinaunang Diyos. Diretsyong tanong ni Yang Yian nang walang anumang kalokohan. Ang kanyang susunod na hakbang ay pumunta sa pamilya G para hanapin ang nakababatang kapatid na si Ji Zixia. Kung maaari, ibalik ang maliit na kapatid na babae. Na-provoke mo ba ang pamilya G? Biglang lumakas ang boses ng Goddess of Colors. Nang marinig ito ni Yang Yiyo, naisip niya sa kanyang sarili na tila hindi simple ang pamilya G ng mga sinaunang Diyos. Hindi yun ang kaso. Mayroon akong kapatid na babae na mula sa pamilya G. Pagkatapos umakyat sa God Realm, pumunta siya sa pamilya G. Ngayon ay pupuntahan ko siya. Totoong sinabi ni Yang Yiyo. Sabi ng Goddess of Colors, kaya ganyan. Buti at hindi mo na-provoke ang pamilya G. Makinig kang mabuti, anak. Ang mga sinaunang Diyos, lalo na ang mga sinaunang Diyos ng pamilya na nakaligtas hanggang ngayon sa God Realm, ay kilala bilang 10 sinaunang Diyos. Hindi sila madaling magalit. Itong mga sinaunang pamilya ay hindi lang lalabas, kung hindi, ang mundo ng templo ay walang Chen Kun para sa iyo. Mas mabuting huwag mo silang i-provoke. Sa isang tiyak na lawak, ang 10 sinaunang Diyos, ang Celestial Clan at ang Ascended Clan ay bawat isa ay may kalahati, at lahat sila ay maaaring ituring bilang ang pag-iral na maaaring katumbas ng mundo ng Chen Kun Temple kung saan ka noon, at ang 33 langit na palasyo ng Celestial Clan. Ang mga sinaunang Diyos na ito ay nakatuon sa banal na daan at hindi lumalabas, ngunit hindi ito nangangahulugan na madali silang pukawin. Ang 10 sinaunang Diyos ay natuntun pabalik, at ang bawat ninuno ay isang dakilang kapangyarihan na nagbunga ng banal na Dao. Ang pamilyang G na binanggit mo ay itinuturing na pamilya ng mga sinaunang Diyos na umakyat. Isa rin itong sinaunang pag-iral. Hindi katakataka na may mga inapo na umakyat. Sa katunayan, ang pamana ng kapangyarihan ng mga sinaunang pamilya ay maaaring masubaybayan pabalik sa 3 kaharian. Mayroon din silang mundo ng mga Diyos. Hindi mo ito mahahanap. Kung gusto mong pumunta sa pamilya G, maaari ka lamang pumunta sa silangang dulo ng Ascension Mountains. May isang sinaunang Diyos na lungsod sa dulo ng Ascension Mountains, na pinangalan ng Dao City. Ang lungsod na iyon ay itinuturing na unang lungsod sa God Realm. Ang 10 sinaunang Diyos ay dapat magkaroon ng mga sangay sa Dao City. Nakinig si Yang Yiyo sa sinabi ng Diyosa ng kulay, at lumaki ang kanyang bibig. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ang 10 sinaunang Diyos. Dao City. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Hindi ka nagtanong. Sabi ni Goddess of Color. Natahimik sandali si Yang Yiyo. Okay, kasalanan ko, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong mga pamilya ang mayroon ng iba pang 9 na pamilya bukod sa pamilya G sa 10 sinaunang Diyos? Hindi ito sikreto. Kahit hindi ko sabihin sa iyo ang tungkol sa nakaraan at kasalukuyan kong paglilinang, malalaman mo pa rin ito. Sooner or later, malalaman ko ito. Okay lang na sabihin sa iyo. Ang Celestial Clan ay sumasakop sa 5 pamilya, ito ay ang mga pangalan ng pamilya ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, na kilala bilang Tianjin Family. Ang Chanmu Family, at iba pa. Na 5 elemento ng Celestial Clan. Ang bawat pamilya ay may pinakamalaking kontrol sa makalangit na paraan ng 5 elemento. Ang susunod ay ang 5 pamilya ng mga sinaunang Diyos na umakyat, kabilang ang Ji Family, ang Julie Family, Chiyo, ang Shanung Family, at ang Guo Family. Ito ang 10 sinaunang pamilya sa God Realm. Ang bawat pamilya ay may kapangyarihang linangin ang iba't ibang paraan ng langit at lupa. Wala sa kanila ang simpleng tao. Dapat kang maging mas maingat at huwag pukawin ang mga ito. Hayaan mong linawin ko na kung i-provoke mo ang 10 pamilya ng sinaunang Diyos, hindi ako magpapakita. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang aking mga kaaway ay nasa 10 sinaunang pamilya ng Diyos, kaya maaari mong timbangin ito sa iyong sarili. Matapos magsalita ang Diyosa ng kulay, napagtanto ni Yang Yiyo na ang 10 sinaunang pamilya ng Diyos ay talagang mga nakatagong behemoth. Sa tono ng boses niya, parang natakot siya. Mayroong isang mahalagang piraso ng impormasyon, na ang kanyang kaaway ay nasa 10 sinaunang pamilya ng Diyos, kung aling pamilya o kung aling pamilya, hindi niya sinabi, at si Yang Yiyan ay hindi nagnanais na magtanong, ang pagtatanong tungkol sa ganitong uri ng bagay ay magdudulot lamang ng problema para sa kanyang sarili. Natural na hindi na siya magtatanong pa. Ang pangunahing punto ay ang Diyosa ng kulay ay isang banal na daan, kaya walang duda na ang kanyang kaaway ay isa ring banal na daan, ibig sabihin ay may malalakas na tao sa banal na daan sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos. Hindi ito magandang balita. Pansamantala niyang tinanong, Madam, ang ibig mo bang sabihin ay may malalakas na tao sa banal na daan sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos?
Matagal na panahon na ang nakalipas, talagang may mga banal na paraan sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos. Talagang hindi sigurado kung mayroon na ngayon. Masyadong matagal na iyon, ngunit malaki ang posibilidad na masasabi ko sa iyo na talagang may taong katulad ni Hidaw ang namumuno, at hindi yun isang bagay na maaari mong pukawin ngayon. Dapat kang maging mas maingat sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sabi ni Goddess of Color. Tumanggo si Yang Yian at nag-isip ng malalim. Habang bumubuti ang kanyang cultivation level, ang God Realm na ito ay nagsiwalat ng higit pang mga lihim. Siyempre, naging mas malinaw. Ito ay talagang isang magandang bagay para sa kanya. Mas mabuting malaman kaysa hindi malaman. Bukod dito, wala siyang galit sa 10 sinaunang Diyos. Kanya-kanyang negosyo na sila ay lumalakas, kaya hindi niya sila guluhin. Tungkol naman sa pamilya G kung saan naroon ang junior sister, hahanapin niya ang junior sister, hindi para makipag-away, kaya wala lang. Matapos isipin ito, nawala ang pintig sa puso ni Yang Yian. Sa pagtingin sa imahe ng Goddess of Colors, ngumiti siya at sinubukang sabihin, maaari ba akong samahan ng Diyosa sa Daocheng? Haha, nananaginip ka ba? The Goddess of Colors sneered, go and have fun by yourself. Wala akong oras. After you go to Daocheng, you can ask about the G family branch. Hanggat nabubuhay pa ang G family, hindi mahirap hanapin ito. Hindi mahirap maghanap ng branch. Ang bihira lang ay kung madadala ka ba nila sa totoong G family. Ang 10 sinaunang pamilya sa Daocheng, ang 33 heavenly palaces, ang 4 na panlabas na sekta, at anumang kilalang puwersa sa God Realm ay dapat magkaroon ng mga sanga. Hindi mahirap maghanap ng sangay ng pamilya G. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka mag-isa. Wala akong oras. Kung walang magawa, hayaan mo na lang. Matapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay na magsalita si Yang Yiyo, ang imahe ay nawala ng may humihiging tunog. Ah! Sigaw ni Yang Yiyo nang walang tugon. Anong klaseng tao ito? Kung ayaw mong pumunta, edi huwag kang pumunta. Hindi mo man lang matatapos ang mga salita mo. Tinadyakan ni Yang Yiyo ang kanyang mga paa at galit na nagmura. Siyempre, siya lamang ang naglakas loob na maging isang bayani sa likod. Kung ang Diyosa ng mga kulay ang nasa harapan niya, hindi siya maglalakas loob na gawin iyon kahit may lakas siya ng loob. Sige, ako na lang mag-isa ang pupunta. Matapos bamulong sa sarili, nawala siya sa lugar na may banal na liwanag, patungo sa Dao City sa silangang dulo ng Feisheng Mountains. Ang lugar na ito ay madaling mahanap. Ang Feisheng Mountains ay matatagpuan sa gitna ng God Realm, kung saan ang Celestial Clan sa isang tabi at ang Feishen Clan sa kabilang panig. Madali itong hanapin, ngunit hindi niya alam na may Dao City sa silangang dulo ng Feisheng Mountains. Kabanata 2875 Daocheng. Tungkol sa maalamat na Daocheng. Ayon sa mga salita ng Diyosa ng kulay, ang Daocheng ay dapat ang unang lungsod sa God Realm. At ito ay isang God City na hindi mock-contact o marinig man lang kung hindi sapat ang cultivation strength at background. Sa madaling salita, ito ay isang lungsod ng kalakalan para sa mga nangungunang puwersa sa God Realm. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay nangangailangan ng mga mapagkukunan, at ang makapangyarihang mga puwersang ito ay bawat isa ay may ilang mga espesyal na mapagkukunan ng paglilinang sa God Realm. Ang mga mapagkukunan ay iba sa mga mapagkukunan at may mga katangian. Mayroon akong mahalagang gamot, mayroon kang mga hiyas. Pagkatapos ng palitan, maaaring kunin ng bawat isa ang kanilang kailangan at maging mapagkukunan na kailangan nila. Ganito umiiral ang misteryosong Daocheng na ito. Kaya labis na inaabangan ni Yang Yiyo ang Daocheng na ito. Sa mga salita ng Diyosa ng kulay, ito ay isang lungsod ng kalakalan para sa mga pangunahing puwersa. Siyempre, ang transaksyong ito ay hindi limitado sa transaksyon ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Binuksan niya ang space portal at dumiretso sa Ascension Mountains. Nakatingin sa silangan. Ang mga bundok ay walang katapusan. Direktang lumipad palayo si Yang Yiyo. Patuloy na lumilipad patungo sa silangan, sinabi ng Diyosa ng kulay na ang Daocheng ay nasa dulo ng silangan. Matapos lumipad ng buong bilis sa loob ng isang buong oras, sa wakas ay narating niya ang silangang dulo ng Feisheng Mountain Range sa kanyang bilis. Isang matayog na bundok ang lumitaw sa kanyang paningin. Gaya ng inaasahan, ang Dao City ay nasa bundok na ito. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng napakalakas na paghihigpit sa itaas ng bundok na ito. Hindi niya naisip na pilitin siyang pumasok. Paimpol siyang lumipad pababa at naghanda sa paglalakad papunta sa bundok para hanapin ang Dao City. Ang sagradong bundok ay espiritual, at alam niyang mahirap makapasok sa bundok. Pero hindi siya nag-alala. Para sa kanya ngayon, hindi mahirap hanapin ang pasukan sa bundok pagkatapos maabot ang antas ng paglilinang. Pagpasok sa bundok na ito, tila ang mga halaman ay umuunlad at ang lahat ay normal, ngunit sa katunayan ay nalaman ni Yang Yiyo na walang paraan. Walang paraan upang makapasok sa bundok, na maaaring mga hulugan lamang na ang sagradong bundok na ito ay malayo sa pagiging kasing simple ng tila sa ibabaw, at tiyak na mayroong isang uri ng miss o isang bagay na katulad nito upang maprotektahan ito. Ngunit hindi ito nag-abala sa kanya. Nakatayo siya doon habang nakapikit. Hinimok ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao na magbigay ng inspirasyon sa langit at lupa.
Ang 5 pangunahing batas ay ang pangunahing mga batas. Sa kasong ito, ang anumang mga hadlang sa maze ay magiging isang walang kabuluhang bagay. Tamang-tama, natuklasan niya sa lalong madaling panahon na mayroong kapangyarihan ng 5 elemento sa nakapaligid na mundo, na siyang hininga ng spatial na kapangyarihan. Ito ay malinaw na isang ipinagbabawal na hadlang na ginawa ng isang tao. May ngiti sa kanyang puso, hindi niya sinadyang sirain ang harang na iniwan ng iba. Humakbang siya at biglang sumulpot sa isang kalsada sa bundok. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin. Nawala na naman ang daan sa bundok. Ito ang spatial formation na napakatalino. Kung gusto niya itong basagin, baka hindi niya ito masira. Napabuntong hininga siya na talagang karapat-dapat itong maging unang lungsod sa God Realm. Ang lungsod na ito ay dapat ituring bilang ang God City kung saan umiiral ang pinakamataas na puwersa sa God Realm. Normal na isipin na may mga ganitong paraan. Nang muli niyang ipikit ang kanyang mga mata, muling lumitaw sa kanyang isipan ang daan sa bundok. Alam ni Yang Yiyo na ito ang tamang paraan para buksan ito. Naglakad siya pasulong ng hakbang-hakbang. Pagkaraan ng 100 metro, isang malaking puno ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang diameter ng higanteng punong ito ay umabot sa 30 metro ang lapad, ngunit ito ay nasa hugis ng isang tao. May puwang sa gitna, na halatang portal. Gamit ang God Tree o bilang portal, natural itong nabuo. May isang salita dito, na nagsasabing Dao Cheng. Nandito talaga. Direktang pumasok si Yang Yiyo. Boss! Pagtapak niya sa tarangkahan ng higanteng puno, umungol ang paligid. Pagkatapos ay binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nakita ang isang natatanging lungsod na lumilitaw sa kanyang paningin. Matapos imulat ang kanyang mga mata sa pagkakataong ito, sigurado siyang nakita na niya ang totoong eksena. Alam niya na ito ang totoong Daos na lungsod. Ang dahilan kung bakit espesyal ang lungsod na ito ay walang mga pangunahing gusali tulad ng mga pader ng lungsod. Ang nakita niya ay isang bundok na napapaligiran ng mga mapalad na ulap at makukulay na ulap. Ito ay nasa hugis ng isang linya, sa buong langit at lupa. Sa loob ay may iba't ibang mga gusali at bulwagan, na may mga makukulay na ulap, na nagbabadya sa mga ulap, napakalaki. Sa ilalim ng daloy ng mapalad na mga ulap, ito ay parang isang tuwid na ilog sa kalangitan, napakaganda na hindi masasabi. Ito rin ay isang pinagpalang lugar na may masaganang mga kaluluwa. Tila ang Daos na lungsod na ito ay hindi malaki, ngunit hindi maliit, at ito ay parang isang pagpipinta, lahat ay maganda at natural. Nagbibigay ito kay Yang Yiyo ng komportableng pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang lungsod, at mukhang natural at komportable ito sa kanya. Ngunit tiyak na dahil dito na tinawag itong Dao Cheng, na mas malapit sa kahulugan ng Great Dao. Ang kalsada sa ilalim ng paanan ni Yang Yiyo ay isang bluestone na kalsada. Pagkatapos ng isang sulyap, ito ay tila eksaktong 900 metro. Bukod dito, ang bluestone sa buong bluestone na kalsada, na halos 3 metro ang lapad, ay tila walang bakas ng paghuhukay, at ito ay parang isang buong piraso ng bluestone na direktang nabuo. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ni Yang Yiyo ang sinuman na lumitaw, at ang lungsod ay tila napakatahimik. Ngunit nag-isip siya pabalik at naisip na nang pumasok siya dito ngayon, kung ang kanyang paglilinang ay wala sa antas ng Heavenly Dao, hindi na siya makakapasok. Siyempre, kung may manguna sa kanya, ibang usapan na iyon. Ang pag-iisip tungkol sa threshold na ito ay talagang mataas. Sa normal na mga pangyayari, kung gusto mong mahanap ang lugar na ito at pumasok dito, kailangan mong pumasok sa Heavenly Dao Realm. Ito lamang ang natatakot na ang 99% ng mga Diyos sa God Realm ay titigil. Hindi ka taka-taka, bago sinabi ng Diyosa ng kulay na mayroon kang sapat na paglilinang upang malaman na natural mong mahahanap ang Dao Cheng na ito pagdating mo. Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yiyo. Hindi nagtagal ay narating niya ang dulo ng Bluestone Road. Sa oras na ito, 2 banal na ilaw ang kumikislap. Pagkatapos ay lumitaw ang 2 figure sa kanyang harapan. Isang lalaki at isang babae. Sila ay 2 espiritong pagkakatawang tao. Pagbati, Shangzhen. Tila hindi mataas ang kanilang paglilinang, iyon ay, ang antas ng hari ng Diyos. Ngunit naglabas sila ng isang espiritu. Yumuko sila sa kanya at tinawag siyang Shangzhen. Natigilan si Yang Yiyo, Shangzhen. Kilala mo ba ako? Naisip niya na ang kabilang partido ay tinawag siyang master dahil kilala nila siya, kung tutusin, mayroon siyang titulong kataas-taasang Diyos. Sa kanyang mga mata, ang 2 espiritong pagkakatawang tao ay mga espiritual na nilalang din na nakamit ang tao. Ang lalaki ay isang bato at ang babae ay isang bulaklak. Ang isa ay steady at ang isa naman ay maliksi. Pagkatapos niyang itanong ang tanong, sinabi ng lalaki, ang pag-uulat kay Shangzhen. Ang Shangzhen ay isang magalang na titulo para sa lahat ng mga Diyos na nakapasok sa kaharian ng langit sa Dao Cheng. Si Shangzhen ang unang beses na pumunta sa Dao Cheng. Kami ang mga espiritong gumagabay sa bundok ng Dao Cheng. Nakikita ko. Tumanggaw si Yang Yiyo para ipakita na alam niya. Sinabi ng babae, ipaalam sa Supremo na sa unang pagpasok mo sa Dao City, dapat kang sumunod sa ilang mga patakaran. Sinabi ni Yang Yiyo ng may interes, ang Dao City na ito ay tila pinamamahalaan ng isang tao. Anong mga patakaran ang kailangan mong sundin?
Nagkataong kararating lang niya sa Dao City at kailangan niyang maunawaan. Hindi masama na sagutin ng dalawang duwende ang kanyang mga tanong. Anumang pagkasira ay mahigpit na ipinagbabawal sa Dao City, sabi ng babaeng duwende. Natigilan si Yang Yiyo, yun lang. Iyon lang, mayroon lamang itong isang panuntunan, at maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa iba pa. Sagot niya. Masaya si Yang Yiyo. Anong uri ng tuntunin ito? Paano kung may conflict at nasira ang panuntunang ito? Tanong ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, seryosong sinabi ng lalaki, kung ang isang tao ay hindi sumunod sa mga patakaran, sila ay papatayin ng Dao Palace. Ano ang Dao Palace? Ito ba ang administrador ng Dao City? Tanong ni Yang Yiyo. Sumagot ang babaeng duwende, ang Dao Da Hall ay ang guardian force ng Dao City, na binubuo ng God Realm, the 10 ancient God families, the 33 heavenly palaces of the Celestial Clan, and the 4 outer Daos. Ito ay pinagsama-samang pinananatili ng pinakamataas at pinakamalakas na puwersa sa God Realm. Narinig ni Yang Yiyo na talagang malakas ito. Ito talaga ang pinakamalakas na puwersa sa God Realm na alam niya sa kasalukuyan, ngunit may isang bagay na nagpalungkot sa kanya. Ang mga puwersang ito ay malinaw na kumakatawan sa pinakamalakas at pinakamataas na puwersa sa God Realm, ngunit ang Chen-kun Temple World kung saan siya naroroon, o ang Yunmen Divine Realm, ay dapat din ang pinakamalakas, ngunit hindi niya narinig na binanggit ito ng duwende. Hindi kaya sa panahon ng Chen-kun God, hindi pa siya nakapasok sa Dao City. Hindi naman dapat tama yun. Ito ay isang magandang oras upang magtanong. Kabanata 2896 na G Family Branch. Ang mga puwersang sinasabi mo ay ang lahat ng God Realm. Tanong ni Yang Yiyo. Tumango ang babaeng duwende, oo, lahat sila. Dahan-daang sinabi ni Yang Yiyo, hindi tama iyan. Sa pagkakaalam ko, sa huling pagkakataon, ang Chen-kun Temple ay isa ring malaking puwersa, tama ba? Ito. Nag-alinlangan ang lalaking duwende. Tiningnan ni Yang Yiyo ang kanyang ekspresyon at may naramdaman sa kanyang puso. Ito ay kawili-wili. Malinaw na alam ng duwende na ito ang tungkol sa Chen-kun Temple, ngunit tila may iba pa. Pakisabi sa akin, agad na sabi ni Yang Yiyo. Tama, sa huling pagkakataon, ang Chen-kun Temple ay isa ring malaking puwersa sa God Realm, at si Chen-kun Godzun ang Overlord. Kung hindi dahil sa sapilitang pagsasama, walang Emperor Zun sa God Realm ngayon. Ang makapangyarihang Chen-kun Temple ay dapat magkaroon ng lugar sa Dao City. Siyempre, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang sangay ng Chen-kun Temple sa Dao City ay dapat na nakansela sa ilang kadahilanan. Kung hindi, dahil sinabi sa kanya ng matanda at ng iba pa na walang sinuman ang nagsalita tungkol sa Dao City, ang mga matatanda sa Chen-kun Temple ngayon ay hindi dapat maalala ang bagay na ito, o kahit na walang alam tungkol dito. Sa madaling salita, hindi sila kwalipikadong malaman ang pagkakaroon ng Dao City. Pagkatapos ng lahat, ang pagpasok sa Dao City ay nangangailangan ng cultivation upang magsimula sa Heavenly Dao Realm. Ang mga kondisyon ay medyo mataas. Sa nakalipas na mga taon, ang Heavenly Dao Realm ay isinilang sa Chen-kun Temple, ngunit lahat sila ay na-recruit mula sa labas ng mundo, kaya wala silang alam tungkol sa Dao City. Tumugon sa kataas-taasang Panginoon, ang Chen-kun Temple ay may sangay sa Dao City noong huling panahon, ngunit ito ay inalis sa kalaunan. Sabi ng lalaking duwende. Bakit ito tinanggal? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ng lalaking duwende, hindi namin alam ang tungkol dito. Kung gusto mong malaman ang dahilan, mangyaring pumunta sa Dao Palace para magtanong. Ang Dao Palace ay may mga kinatawan ng malalaking puwersa na nakaupo doon sa buong taon. Tumango si Yang Yiyan, na nagpapahiwatig na alam niya, at hindi niya ikinahiya ang dalawang duwende. Sila ay may mababang paglilinang at maaari lamang ituring na maliliit na Diyos dito, ang uri ng mga bantay pinto. Hindi sila maaaring gumawa ng anumang mga desisyon at alam ang limitadong mga bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiyan, alam mo ba ang sangay ng pamilya Ji ng 10 sinaunang Diyos sa Dao Cheng? Sa pag-uulat sa kataas-taasang Panginoon, ang sangay ng pamilyang Ji ay nasa Dao Cheng. Sagot ng babaeng duwende, kaya mo bang manguna? Tanong ni Yang Yiyan. Sa oras na ito, sinabi ng lalaking duwende, Shangzhen, hindi kami maaaring umalis sa Dao Chao, ngunit maaari ka naming bigyan ng mapa ng Dao Cheng. Shangzhen ay maaaring pumunta sa sangay ng pamilya Ji. Magaling iyan. Tumango si Yang Yiyan. Pagkatapos ay naglabas ang babaeng duwende ng Jade Sleep Map na may markang iba't ibang lugar sa Dao Cheng at ibinigay ito kay Yang Yiyan. Matapos siyang pasalamatan ni Yang Yiyan, dumiretso siya sa lungsod. Ang mapa ay napakalinaw, at ang buong sangay ng mapa ng Dao Cheng ay nagpakita ng isang imahe sa isang sulyap, bawat isa ay may marka, at ang pamilyang Ji ay nasa listahan. Ito ay maginhawa upang mahanap. Natural na nagpasya siyang pumunta sa pamilya Ji para magtanong tungkol sa sitwasyon ng nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos noon, dahil dumating siya sa Dao Cheng, kailangan niyang simulan muli ang sangay ng Chen-kun Temple sa Dao Cheng at pumunta sa Dao Hall. Siyempre, pumunta siya doon ngayon na may bagong pagkakakilanlan ng kapangyarihan. Ang kasalukuyang Chen-kun Temple ay pinalitan ng pangalan na Yunmen Divine Realm sa kanyang mga kamay. Makikita na ang Dao Cheng na ito ay napakahalaga sa God Realm. Tinitipon nito ang lahat ng sangay ng liwanag at madilim na puwersa sa God Realm.
Ang kanyang Yunmen Divine Realm ay natural na hindi maiiwan. Ngunit walang pagmamadali para dito. Ang pagpunta sa sangay ng pamilya Ji ang pangunahing negosyo sa ngayon. Ayon sa mapa ng Jade, ang Dao Cheng ay isang paalang na linya, na tumatakbo sa hilaga at timog, at ang sangay ng pamilyang Ji ay hindi malayo sa hilaga. Nilakad ni Yang Yiyo ang buong daan at nalaman niyang medyo desyerto ang kalye, ngunit hindi dahil walang tao, 2 o 3 lang. Gayunpaman, nakahinga siya rito, ngunit karamihan sa mga taong nakita niya ay nasa kaharian ng Heavenly Dao. Paminsan-minsan, may mga Diyos sa ibaba ng Heavenly Dao, na kamukha ng mga tagasunod at tagapaglingkod ng mga Heavenly Dao Master na iyon. Hindi ito nakakagulat. Ang mga kalye ay desyerto at kakaunti ang populasyon, ngunit karamihan sa mga makapangyarihang Heavenly Dao Masters na nakita niya ay nakakatakot. Pagdating niya sa sangay ng pamilya Ji ayon sa mapa, nakakita na siya ng 60 o 70 Diyos ng kaharian ng langit na Dao. Ito ang nakita niya, paano naman ang mga nasa Atek Palace? Isipin kung gaano karaming mga master ng Heavenly Dao Realm ang mayroon sa Dao City na ito. Natatakot ako na nakakuha ito ng malaking bilang ng mga Diyos ng Heavenly Dao sa buong God Realm. Sa kabutihang palad, walang mga nilalang sa antas ng panuntunan ng Heavenly Dao, kung hindi, ito ay magiging isang tunay na halimaw. Ngunit gayunpaman, ang Dao City na ito ngayon ay tila ang unang lungsod sa God Realm. Bilang karagdagan sa mga nangungunang puwersa sa God Realm, natural, anumang mga Diyos sa lungsod na ito na nakarating sa Heavenly Dao Realm ay maaaring dumating. Trade cultivation resources dito, at iba pa. Sa makatuwid, ang Dao City na ito ay may di pangkaraniwang kahalagahan at pinakamataas. Dumating siya sa lokasyon ng pamilyang Ji na nakasaad sa mapa at nakita niya na ito ay isang napakalaking palasyo na may mga inukit na beam at pininturahan na mga gusali, na napakaganda at kahanga-hanga. Mukhang sinakop nito ang isang malaking lugar. Mula sa labas, ang espasyo sa loob ay hindi bababa sa libu-libong metro kwadrado. May mga hakbang sa harapan, at hakbang-hakbang siyang umakyat. Pagdating nila sa gate, isang banal na liwanag ang kumislap at lumitaw ang isang banal na emperador. Greetings, Your Excellency. This is the branch of the Ji family. Pwede ko bang tanungin kung matutulungan ako ng Your Excellency? Halatang hindi ito bukas sa publiko. Alam ni Yang Yian na ito ang sangay ng pamilya ng Little Senior Sister, kaya hindi siya magiging bastos. Sa halip, seryoso niyang sinabi, ako si Yang Yian mula sa Cloud Gate Divine Realm. May bibisitahin ako sa pamilya Ji. Mangyaring ipaalam sa kanila. Direkta niyang binigay ang pangalan niya. Dahil isa ito sa 10 pangunahing pamilya sa God Realm, dapat kilala nila siya. Dumating siya para sa Little Senior Sister, kaya dapat siyang maging magalang. Oo nga, ang Diyos Emperor ay natigilan ng marinig niya ito, ngunit pagkatapos ay nagmamadali niyang sinabi, kamahalan, mangyaring pumasok. Dinala niya ito ng diretsyo sa hall. Ang bulwagan na ito ay hindi kasing laman ng naisip niya. Pagkapasok, nalaman niyang parang maze ito, na may iba't ibang puwang ng aktibidad na pinaghihiwalay ng mga screen. Kamahalan, mangyaring maupo muli. Pupunta ako at ipapaalam sa aking Panginoon. Pinaupo ng God Emperor si Yang Yian sa isa sa mga parang booth na espasyo, na dapat ay lugar para sa mga bisita. Ang espasyo ay halos 100 metro kwadrado, na may lahat ng uri ng kasangkapan. Mayroong iba't ibang banal na prutas at banal na alak sa mesa, ang ilan ay hindi pa nakita ni Yang Yian. Salamat, hindi umimik si Yang Yian at diretsyong umupo. Pagkaalis ng God Emperor, 2 elven maid ang lumitaw sa likod ng screen. Nang makita si Yang Yiyo, wala silang sinabi. Matapos yumuko ng bahagya, binuhusan nila siya ng banal na alak at tumayo sa sulok, na handang umorder anumang oras. Sinulyapan sila ni Yang Yiyo at nakita na ang parehong mga katulong ay mga demonyong bulaklak na nakamit ang kaliwanagan. Ang kanilang paglilinang ay hindi mataas, ngunit hindi rin mababa. Sila ay matataas na antas ng mga hari ng Diyos. Sa hitsura pa lang, mailalarawan niya sila bilang mga Diyosa sa kanyang puso. Kung hindi pa sila sapat, titingnan na lang niya. Hindi siya interesadong asarin ang mga kasambahay. Bagamat 2 lang silang kasambahay at walang sinabi, nakikita ni Yang Yiyo na kahit na ginagawa nila ang gawain ng paghahain ng tsaa at pagbuhos ng tubig, sila ay matikas at maganda ang ugali. Halatang espesyal na sinanay sila. Siya, buntong hininga sa kanyang puso, karapat-dapat na maging isang sinaunang pamilya. Sa kasabihan, ang isang sulyap sa buong leopardo ay makikita mula sa isang maliit na bahagi. Mula sa dating emperador ng Diyos hanggang sa 2 dalaga, lahat sila ay bukas palad at kapakipakinabang, at may mga batas at panukala. Sa pagharap sa kanya, isang malakas na tao sa mga tuntunin ng langit, hindi sila mapagpakumbaba o alipin. Ang sinaunang pamilya ng God Realm na nagmana ng sinaunang tradisyon ay hindi dapat maliitin. Kabanata 2897 Ji Family Ji Yuanling. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarinig si Yang Yiyo ng mga yabag at tumingin sa labas. Lumabas na pala ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pintuan sa sulok. Siya ay nagkaroon. Isang parisukat na mukha, makapal na kilay at malalaking mata, at regular na katangian. Naglakad siya papasok. Na may lakad ng dragon at tigre. Ang unang impresyon ni Yang Yiyo ay inilarawan sa 2 salita patayo.
Napatingin din agad sa kanya ang lalaki. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang taong ito ay isang cultivator na naabot ang mahusay na pagiging perpekto ng Heavenly Dao Realm. Ngunit sa mata ng kabilang partido, hindi niya makita ang cultivation ni Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang lumakad, kinulong ang kanyang mga kamao at sinabi kay Yang Yiyo, "Ako si Ji Yuanling mula sa Ji Family Branch. Ikinagagalak kitang makilala, kapatid na daw. I wonder kung anong negosyo mo sa pagpunta sa Ji Family Branch ko." Narinig ni Ji Yuanling ang ulat mula sa kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya nang ahas na pabayaan ito. Agad siyang lumapit dahil alam niya ang pangalan ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya alam kung bakit pumunta rito si Yang Yiyo. Ang Daocheng ay isang lungsod kung saan nagtitipon ng mahahalagang balita mula sa God Realm. Ang pagtitipon ng mga pangunahing nangungunang puwersa ay isang uri ng pangangalap ng impormasyon. Ang pagbangon ni Yang Yiyo sa God Realm ay matagal nang hindi lihim sa mga pangunahing puwersa sa Daocheng. Hanggat gusto nilang malaman ang balita, maaari nilang makuha ito hanggat babayaran nila ang ilang presyo. Gayunpaman, ang pagdating ni Yang Yiyo ay naging dahilan upang hindi mahuhulaan si Ji Yuanling. Naisip niya na hindi dapat nasaktan ng pamilya Ji ang upstart na boss na ito, at hindi siya mukhang naghahanap ng gulo. Walang anumang hindi maganda sa mukha ni Yang Yiyo, ngunit isang pahiwatig ng ngiti. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Ji Yuanling. Siyempre, hindi niya alam ang tungkol sa mga gawain ni Ji Zixia, kung hindi, dapat niyang malaman ang layunin ng pagdating ni Yang Yiyo. Tumayo si Yang Yiyo at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, "Ako si Yang Yiyo, at nakilala ko si Brother Ji Dao." Sa totoo lang, pumunta si Yang sa Daocheng para maghanap ng matandang kaibigan. Matandang kaibigan. Si Ji Yuanling ay natigilan, ngunit tumingin kay Yang Yiyo nang may pagkalito. Nagpatuloy si Yang Yiyo, "Mayroon akong isang junior na kapatid na babae sa lower world. Siya ay isang inapo ng pamilya Ji sa mundo ng mga engkanto. Pagkarating sa God Realm, nabalitaan ko na siya ay kinuha ng pamilya Ji sa God Realm. Ang junior sister ay malapit na kamag-anak ko. Sa mahabang panahon, hindi ko pinansin ang junior sister dahil sa ilang mga bagay. Ngayong may oras na ako, gusto kong ibalik si junior sister, pero hindi ko alam kung nasaan ang pamilya Ji sa God Realm. Kaya maaari lang akong pumunta sa sangay ng pamilya Ji sa Daocheng para maghanap ng mga pahiwatig. Sana ay matulungan ako ni Brother Ji Dao. Ako ay lubos na magpapasalamat." Simpleng sabi ni Yang Yiyo, taos puso ang bawat salita. Naunawaan din ni Ji Yuanling ang layunin ng pagbisita ni Yang Yiyo. Wala talaga siyang alam tungkol kay Ji Zixia. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kuya Dao, patawarin mo sana ako. Matagal na akong nasa Daocheng at hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang mga gawain ng pamilya. Hindi naman malaking bagay ang bagay na ito. Maghintay ka muna sandali. Magpapadala ako ng isang tao sa pamilya upang malaman ang isang bagay. Kung ito ay totoo, tiyak na dadalhin kita sa punong tanggapan ng aking pamilyang Ji. Ano sa palagay mo?" Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at may pumasok na tao. Nagsalita ng ilang salita si Ji Yuanling at saka umalis. Alam ni Yang Yiyo na si Ji Yuanling ay humiling na sa isang tao na i-verify ito. Iyon ang pinakamahusay. "Maraming salamat, Kuya Dao." Ano pa ang masasabi ni Yang Yiyo? Maghintay lang siya ng balita. Ang pamilyang Ji ay isa sa 10 sinaunang pamilya ng Diyos, at ang mga alituntunin ng libreng mana ay ipinasa. Alam niyang hindi siya dadalhin ng kabilang partido sa himpilan ng pamilya Ji dahil sa sinabi nito. Bukod dito, ang isang sinaunang malaking pamilya ay maaaring hindi masyadong binibigyang pansin ng isang batang sangay na umakyat mula sa mababang mundo, lalo na si Ji Yuanling ay isang taong namamahala sa isang panig, kaya natural na hindi niya papansinin ang mga gawain ng isang maliit na kapatid na babae. Ayos lang, okay lang. Kuya Dao, ang pamilya ko Ji ay may mahabang pamana, at ang bloodline ng pamilya ay kumalat sa buong 3 kaharian. Talagang hindi ko pinapansin ang mga gawain ng kapatid mo, ngunit mangyaring makatiyak, kapatid na Dao, magkakaroon ng pag-verify sa lalong madaling panahon, at dapat na sa loob ng isang araw. Sabi ni Ji Yuanling. Yang Yiyo. Tumango at sinabing, "Salamat, Kuya Dao," naghihintay si Yang. Hindi ako nagmamadaling pumunta para hanapin ang aking mga kamag-anak. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa negosyo ay muli silang umupo. Sa totoo lang, napaka-curious ni Ji Yuanling tungkol kay Yang Yiyo, ang inapo ng Chenkun God. Siyempre, bilang miyembro ng pamilya Ji ng mga sinaunang Diyos, hindi niya palakihin si Yang Yiyo. Sa mga tuntunin ng katayuan sa God Realm, ang 10 sinaunang pamilya ng Diyos ay hindi mas mababa sa Chenkun Temple kahit na sa panahon ng Chenkun God. Hindi sa banggitin ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ng Chenkun ay naging kasaysayan. Kahit na si Yang Yiyo, ang inapo ng Chenkun God, ang namamahala na ngayon sa Chenkun Temple at naging bagong noble sa God Realm, wala pa ring pakialam ang pamilya Ji. Gayunpaman, pumunta rito si Yang Yian para sa isang disipulo ng pamilya Ji na umakyat mula sa mababang mundo. Nagkaroon ng ilang relasyon ang dalawa, kaya magalang sila. Siyempre, para sa pamilyang Ji, ito ay isang magandang bagay na maging nasa mabuting kalagayan. Mga tuntunin kay Yang Yian.
Pagkatapos ng lahat, ang nangungunang puwersa sa God Realm ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, at mas maraming katulong ang palaging magaling. Masaya pa rin si Ji Yuanling na gumawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa pamilya. Ito ay hindi isang masamang ideya na makipagkaibigan kay Yang Yian. Kung tutuusin, ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple na minana ni Yang Yian ay medyo mabigat pa rin. Maging si Yang Yian mismo, ayon sa kanyang pangunawa, ay nasa panalong panig sa pakikipaglaban sa 33 Heavens Temple sa mga nakaraang taon, at ang kanyang sariling paglilinang ay sumusulong ng mabilis. Mga 100,000 taon na ang nakalipas mula noong umakyat siya sa God Realm, ngunit nakamit na niya ang Heavenly Dao. Siyempre, hindi niya makita kung ano ngayon ang cultivation ni Yang Yian. Gayunpaman, may mga alingaw-ngaw sa mga taong iyon na ang 3 dakilang Vajra ng Heavenly Saint Temple, sa ilalim ng Emperor ng 33 Heavens Temple, ay lumabas upang patayin si Yang Yian, ngunit walang nangyari. Mula sa puntong ito, ang paglilinang ni Yang Yian ay dapat na umabot sa yugto ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, o mas mataas pa. O baka may mas makapangyarihang pag-iral sa likod ni Yang Yiyo. Kaya magandang bagay na makisama kay Yang Yiyo. Kaya't pagkatapos na maupo sina Ji Yuanling at Yang Yiyo, ngumiti siya at sinabing, ang Diyos na Panginoon Yang ay bata at may pag-asa. Sa mga kamay ng Diyos na Panginoon Yang, ang Chen Kun Temple ay tiyak na maibabalik ang dating kaluwalhatian. Ngumiti si Yang Yiyo. Maaari niyang hulaan na gusto siyang makasama ni Ji Yuanling, ngunit hindi siya tumutol. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pamilya ng maliit na kapatid na babae, na isang magandang bagay. Sinabi niya, ang Chen Kun Temple ay pinalitan na ngayon ng Yunmen Divine Realm. Si Yang ay hindi humihiling ng iba pa, hanggat ang kanyang mga disipulo ay maaaring magkaroon ng isang matatag na kapaligiran para sa paglilinang. Nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magtanong tungkol sa maagang pag-iral ng Chen Kun Temple sa Daocheng. Kahit na wala na ito, ngayong nandito na siya, kailangan niyang i-restart ito at hayaan ang Chen Kun Temple, hindi, ito na ngayon ang banner ng Yunmen Divine Realm na tumaas muli sa Daocheng. Yunmen Divine Realm. Natigilan si Ji Yuanling, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, ito ay isang magandang pangalan. Alam ni Ji Yuanling sa kanyang puso na ang pagpapalit ng pangalan ay nangangahulugan na si Yang Yian ay ambisyoso, at ang taong ito ay hindi dapat maliitin. Ginagamit lang ito sa lower realm, walang espesyal. Casual na paliwanag ni Yang Yiyo, pagkatapos ay lumingon siya kay Ji Yuanling at sinabing, Brother Yang, may tanong ako, gusto kong hilingin sa iyo na lutisin ito, okay lang ba? Please tell me, basta alam ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Matapos ihayag ni Yang Yiyo ang kanyang pagkakakilanlan, sadyang binigyan siya ni Ji Yuanling ng mukha at tinawag siyang, Diyos. Ang titulong ito ay kilala sa buong God Realm. Sa teorya, ang katayuan ni Yang Yiyo ay katumbas ng katayuan ng pinuno ng pamilyang Ji. Kabanata 2878 Ano ang mga kondisyon? Direktang nagtanong si Yang Yiyo, sa pagkakaalam ko, ang Chen Kun Temple ay mayroon ding branch sa Daocheng dati, at miyembro din ito ng Dao Palace. Bakit ito nawala? Bilang karagdagan, kung gusto ng aking Yunmen Divine Realm na muling pumasok sa Daocheng at pumasok sa Dao Palace, may kahirapan ba? O ano ang mga kondisyon? Si Ji Yuanling ay nakinig kay Yang Yiyo at nag-isip sandali at nagsabi, sa katunayan, matagal na ang nakalipas, ang iyong Chen Kun Temple, o hindi iyong Yunmen Divine Realm, ay may sangay dito, at naging miyembro din ng Dao Palace, ngunit pagkatapos bumagsak ang Chen Kun Divine Venerable Hidao, ang iyong branch ay walang laman, ito ang iyong sariling kasalanan. Tungkol naman sa sitwasyon sa Dao Palace, ito ay ang emperador ang nagsabi na ikaw ay pinaalis sa templo dahil pagkamatay ni Emperor Chen Kun, ang templo ng Chen Kun ay hindi na kwalipikado. At ngayon, kung gusto mong i-restart ang sangay sa Daocheng, ito ay simple. Hanggat maaari kang muling makapasok sa Dao Palace, natural mong i-restart ang branch. Mukhang hindi madali ang muling pagpasok sa Dao Palace. Kailangan mo ng higit sa 60% ng mga miyembro ng Dao Palace para sumang-ayon, o kailangan mong matugunan ang mga kondisyon ng Dao Palace bago ka muling makapasok sa Dao Palace. Pagkatapos pakinggan ito, naunawaan ito ni Yang Yiyo. Halos pareho lang iyon ang hula niya sa puso niya. Tunay na ang emperador ang nagtanggal ng pagiging miyembro ng templo ng Chen Kun mula sa Dao Palace. Sa madaling salita, ang pagtatatag ng sangay ay isang maliit na problema. Pagkatapos maging miyembro muli ng Dao Palace, magiging maayos ito. Sa pagtingin kay Ji Yuanling, sinabi ni Yang Yian, ibig sabihin, kung gusto ng aking Yunmen Divine Realm na muling pumasok sa Daocheng Dao Hall, mayroong dalawang paraan. Ang una ay upang makakuha ng pahintulot ng 60% ng kasalukuyang mga miyembro ng Dao Hall. Kung ito ay mas mababa sa 60%, hindi ito gagana. Ang pangalawa ay hindi upang matugunan ang mga kondisyon ng Dao, ngunit pagkatapos ay upang matugunan ang mga kondisyon ng Dao. Dao Hall matapos itong makumplito. Tumango si Ji Yuanling at sinabing tama. Kung gayon, ano ang mga kondisyon na itinakda ng Dao Hall? Tanong ni Yang Yian. Ji. Sinabi ni Yuanling, una, ang iyong Yunmen Divine Realm ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 10 Heavenly Dao Realm Masters. Pangalawa, kailangan mo munang maabot ang Heavenly Dao Rule level sa iyong sariling cultivation. Pangatlo,
Napahinto si Ji Yuanling nang sabihin niya ito. Nagtanong si Yang Yian, ano ang pangatlo? Siguro ang pangatlo ang pangunahing punto. Sinabi ni Ji Yuanling, oo, ang pangatlo ay ang pangunahing punto. Kailangan mong hamanin ang 10 master ng Dao Hall. Pagkatapos lamang ng 10 magkakasunod na tagumpay maaari kang tunay na makilala ng Dao Hall. Bahagyang nagulat si Yang Yian sa kondisyong ito, ngunit normal lang na isipin ito. Kung tutusin, daan-daang tao pa rin ang umaasa sa lakas. Mayroong higit sa 10 miyembro ng Dao Hall, tama ba? Sabi ni Yang Yian. Siyempre marami pa dyan pero ang panuntunan ng Avenue Hall noon pa man ay ang Avenue Hall ay magpapadala ng 10 makapangyarihang tao para sa mga gustong pumasok sa Avenue Hall para hamanin. Sabi ni Ji Yuanling. Ngunit ano ang antas ng paglilinang? Tanong ni Yang Yiyo. Kung lahat sila ay nasa antas ng Hidaw, kung gayon walang saysay na hamanin sila. Sinabi ni Ji Yuanling, sa itaas ng Heavenly Dao Realm, sa ibaba ng Hidaw Realm, ang partikular na level ay tatalakayin at pagpapasya ng mga miyembro ng Avenue Hall, ngunit ito ay tiyak na hindi sa Hidaw level. Ito ay maaari ding isang 5th level na pag-iral ng Heavenly Dao na mga panuntunan, o maaaring ito ay isang mahusay na pagiging perpekto sa Heavenly Dao na kaharian, ayon sa classic na yugto pagkatapos ng Heavenly Dao. Ito ay talagang isang proseso. Naisip ito ni Yang Yiyo at ito ay makatwiran. Natatakot siyang lumitaw ang mga makapangyarihang tao ng Hidaw. Mag-isip tungkol sa pakikipaglaban sa 10 antas ng Hidaw, ano ang punto? Kung nasa ibaba sila ng Hidaw, wala talaga siyang dapat ikatakot. At saka, paano magkakaroon ng napakaraming Hidaw? Hindi banggitin ang antas ng Hidaw, kahit na ang mga makapangyarihang tao sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao ay wala sa buong God Realm. Pero, iniisip ngayon ni Yang Yiyo kung ano ang layunin ng Dao Cheng Avenue Hall na ito. Kung hindi ito gagana, bakit niya itataya ang kanyang buhay para makapasok sa Dao Palace? Ito ang susi. Bagamat hindi niya alam niya na ang pinakamataas na puwersa sa buong God Realm ay pawang miyembro ng Dao Palace. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang Dao Palace ay may malaking benepisyo at maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa Dao Sect at sa kanyang sarili. Kaya dapat niyang ipasok ito. Ang Yunmen God Realm ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng ibang puwersa. Hindi bababasa, dapat siyang umupo sa isang upuan sa Dao Palace. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, direktang tinanong niya si Ji Yuanling, ano ang mga pakinabang ng pagpasok sa Dao Palace at paninirahan sa Dao City. Ngumiti si Ji Yuanling kay Yang Yiyo at sinabing, hindi ito sekreto, sasabihin ko sa iyo, naisip ni Ji Yuanling sa kanyang puso, kahit na alam mo ang mga benepisyo ng pagpasok sa Dao Palace, kung hindi ka makakapasok, ito ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, ang orihinal na layunin ng mga sinaunang ninuno ng mga Diyos na itatag ang Avenue Hall ay upang protektahan ang kapayapaan ng mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Avenue Hall ay mayroon na ngayong lahat ng pinakamataas na puwersa sa mga Diyos. Ngunit ang pagtitipon ng mga nangungunang puwersa sa mga Diyos ay katumbas ng pagtitipon ng mga mapagkukunan ng paglilinang ng mga Diyos. Maaari silang makipagkalakalan sa isa't isa, makipagpalitan ng impormasyon, magkasamang bumuo ng mga pangunahing kayamanan ng mga Diyos, magbahagi ng mga mapagkukunan, at magtipon ng malalakas. Ang pagkakataon na makakuha ng mga kayamanan sa Treasure Land Adventure ay lubhang nadagdagan. Halimbawa, sa domain ng mga Diyos daan-daang taon na ang lumipas, kung ang Avenue Hall ang una sa bawat pagkakataon. Nang marinig ito ni Ji Yuanling, naunawaan ni Yang Yiyo na totoo nga. Marahil ang mga nangungunang mapagkukunan sa mga Diyos ay nasa ilalim din ng kontrol ng Avenue Hall. Kung hindi sila makapasok sa bilog na ito, ang ibang puwersa ay maaari lamang uminom ng sopas mula sa likuran, habang ang iba ay kumakain ng karne. Sa ganitong paraan, mahihirapan siya sa Avenue Hall na ito. Sa isang kahulugan, ang Avenue Hall ay katumbas ng pagkontrol sa direksyon ng mga Diyos. Mayroon bang iba pang mga bagay? Tanong ni Yang Yiyo. Iba. Baka malalaman mo pagkapasok mo sa Avenue Hall. Kailangan mo lang malaman na ang Avenue Hall ang pinakamataas na puwersa sa mga Diyos. Sagot ni Ji Yuanling. Tumanggaw si Yang Yiyo upang ipahiwatig na naiintindihan niya. Walang sumunod na ginawa, hinihintay na lang ang sagot ng pamilya Ji. Nagpasya si Yang Yiyo na pumunta sa Avenue Hall para tingnan. Hindi ba't may rule na kung gusto niyang pumasok sa Avenue Hall, basta higit sa 60% ng mga miyembro ng Avenue Hall ang pumayag, pwede. Pagkatapos ay susubukan niya ito. Gayunpaman, ang Avenue Hall ay hindi lamang mayroong Celestial Clan, kundi pati na rin ang mga sinaunang banal na puwersa. Mayroon lamang siyang mga hinaing sa 33 Heavens Palace ng Celestial Clan, ngunit hindi kailanman nakasakit ng ibang puwersa. Baka ipapasok ng ibang puwersa ang Yunmen Divine Realm ng direkta sa Avenue Hall para sa kapakanan ng Chen Kun Divine Venerable. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinuturing na miyembro ng Avenue Hall noon, ngunit inalis ni Emperor Zun dahil nahulog si Chen Kun Divine Venerable at walang pinuno. Ngayon siya ang tunay na tagapagmana ng Chen Kun Divine Venerable, at siya rin ang namamahala sa Chen Kun Divine Temple. Hindi naman siguro kasing hirap ang pagpasok muli sa Avenue Hall. Kahit na ang mga kinatawan ng 33 Heavens Palace ay sumalungat dito,
mayroon ding mga kinatawan ng iba pang puwersa. As long as 60% support him, it will be enough. Sa pag-iisip nito, tumayo si Yang Yiyu at sinabi kay Ji Yuanling, "Bueno, kapatid na Ji, gusto kong pumunta muna sa Dao Palace, at pagkatapos ay bumalik upang hanapin ka. Sige, may ipapadala ako sa iyo." Gusto ni Ji Yuanling na manalo kay Yang Yiyu, at magandang bagay din na makahanap ng mamumuno. Kabanata 2899, ang Panginoon ng Julie Tribe. Sir, nandito na po tayo. Ang nagdala kay Yang Yian sa Avenue Hall ay ang God Emperor na natagpuan sa pamilya Ji noon. Sa katunayan, mahahanap niya ang lugar, ngunit nakita niya rin na interesado si Ji Yuanling na bilhin ito, kaya malugod niyang tinanggap ito at hinayaan ang God Emperor na dalhin siya rito. "Tara, pumasok at tingnan," sabi ni Yang Yian at dir-diretsyong naglakad sa harapan. Ang papel ng God Emperor na ito ay tulungan siyang ituro ang mga tao. Pagpasok sa Avenue Hall, wala siyang kakilala sa iba't ibang puwersa. Sinabi ni Ji Yuanling na ang master nitong God Emperor ay isang elder ng pamilya Ji na namamahala sa Avenue Hall. Sinundan niya ang kanyang amo sa Avenue Hall at pamilyar sa mga kinatawan ng iba't ibang puwersa sa Avenue Hall, na nagkataong makakatulong sa kanya. Sa kasong ito, natural na masaya si Yang Yian. Magkasunod na umakyat ang dalawa sa hagdan ng Avenue Hall. Ang buong Avenue Hall ay matatagpuan sa gitna ng Daocheng. Ito ang pinakamataas na gusali. Ang hugis nito ay hugis brilyante, parang baligtad na brilyante. Ito ay malaki at kahanga-hanga. Mga 100 talampakan ang taas. May 9,000 hakbang lamang. Habang naglalakad si Yang Yiyu, nagtanong siya, "Ano ang pangalan ng iyong tiyuhin?" "Oh, at ikaw din." Medyo nahiya si Yang. Ngayon lang niya naalala na itanong ang pangalan nitong God Emperor. "Ang pangalan ko ay Ji Chenli, ang pangalan ng tiyuhin ko ay Ji Yuansheng, at kami ni Master Ji Yuanling ay parehong mula sa pamilyang Ji na may karakter na Yuan." Sumagot ang God Emperor na nagngangalang Ji Chenli. Talagang tumingin sa kanya si Yang Yiyu para sa pangalang Ji Chenli. "Mayroon kang magandang pangalan. Mukhang matagal ka nang hindi nagsasanay. Hindi naman masamang magkaroon ng cultivation ng isang God Emperor." Pinuri ni Yang Yiyu si Ji Chenli. Ang tanga ni Chenli. Nagsanay siya sa loob ng 500,000 taon upang magkaroon ng kultibasyon ng isang God Emperor, ngunit siya ay natigil sa loob ng 400,000 taon. Sabi ni Ji Chenli. Casual na inihagis ni Yang Yiyu ang isang blood essence pill na pinino ni Lao Duan. Kakatapos lang ni Duan Xingang ng libu-libong Black Crow Fairy Blood Essence pills. May hawak siyang bote. Hindi ito masyadong kapaki-pakinabang para sa Heavenly Dao level, ngunit tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito para sa God Emperor. Ang Divine Pill na ginawa mula sa halos 10 milyong dugo ng Black Crow Goblins, kahit na hindi kasing ganda ng Yuanshen Divine Pearl na kanyang ininom, ay isang magandang bagay din. Para sa antas ng Divine Emperor, nakakatulong na malagpasan ang bottleneck. Siyempre, hindi niya masisiguro kung makakalusot siya o hindi. Ito ay nakasalalay sa kanyang kapalaran. Dahil gumamit siya ng mga tao, hindi niya ito gagamitin sa walang kabuluhan. Ito ay isang casual na hakbang para sa kanya, ngunit para kay Ji Chenli, maaaring isang magandang kapalaran ang makalusot sa bottleneck. Ito, nagliwanag ang mga mata ni Ji Chenli nang makita niya ang espiritual na Divine Pill sa kamay ni Yang Yiyu. Naramdaman niya na ang pulang tableta sa kamay ni Yang Yiyu ay naglalabas ng malakas na kapangyarihan ng dugo, na napakadalisay at dala pa nga ang kapangyarihan ng Yuanshen. Ji Chenli. Alam na ito ay dapat na isang mataas na antas ng banal na tableta. Pero nahihiya siyang kunin. "Kunin mo, maliit na bagay lang sa akin." Ngumiti si Yang Yiyu at inihagis ito kay Ji Chenli. "Salamat, Shanzhen." Kung malalampasan ni Chenli ang bottleneck sa hinaharap, hinding-hindi niya makakalimutan ang biyaya ng regalo ni Shangzhen ng tableta ngayon, at hinding-hindi niya ito mababayaran. Si Ji Chenli ay nasa sabik at naantig. Masyadong matagal ang bottleneck niya. Kilala siya bilang henyo ng nakababatang henerasyon ng pamilya Ji sa daan-daang libong taon. Ngayon ay naabot na niya ang bottleneck. Marami na siyang masasakit na salita na sinabi ng iba, na nagsasabing titigil siya sa God Emperor sa buhay na ito. Marami na siyang naisip na paraan, ngunit hindi niya nagawang makalusot. Mula sa pangunahing disipulo ng pamilya Ji, siya ay nahulog sa marginalization at ipinadala sa Daocheng upang gumawa ng mga kakaibang trabaho. Si Ji Chenli ay may maraming ayaw sa kanyang puso, ngunit walang paraan. Ang bottleneck ng cultivation ay hindi isang bagay na kahit sino ay maaaring makatulong. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili, at walang sinuman sa pamilya ang handang gumastos ng anumang mapagkukunan para sa kanya. Matagal nang nahulog ang kanyang amo sa isang mapanganib na lugar. Bagamat may malalakas na tiyuhin, sila ay nasa itaas at ayaw mag-aksaya ng anuman sa kanya. Sa kasong ito, hawak ang magic pill na ibinigay ni Yang Yiyu sa kanyang kamay, si Ji Chenli ay labis na naantig sa kanyang puso, at nararamdaman din niya na ang magic pill na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon o totoong buhay. Nang kumuha siya ng magic pill, parang naramdaman niyang parang lumuwag ang bottleneck na dam-aikit sa kanya sa daan-daang libong taon. Sa katunayan, ang hindi alam ni Ji Chenli ay ito ay isang pangmatagalang panunupil.
Ang mga emosyonal na pagbabago bago pagkatapos na alagaan ng iba ay katumbas din ng pagganap ng mga pag-iisip. Hindi yun ang kredito ng magic pill ni Yang Yian. Ngunit kahit na ano, lumuwag ang bottleneck ni Ji Chenli. Mamaya, talagang makakalusot siya sa sandaling ito ng magic pill. Ngumiti si Yang Yian, fair na, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Sumunod si Ji Chenli sa likod ni Yang Yian, sumulyap kay Yang Yian, kinuyam ng kaunti ang kanyang mga kamay, ngunit naalala ang kabaitang ito sa kanyang puso. Dumating ang dalawa sa gate ng Avenue Hall. Your Excellency, kunin mo itong jade slip. Ito ay naglalaman ng impormasyon ng mga tauhan na namamahala sa iba't ibang puwersa sa Avenue Hall. Ang impormasyong ito ay ang intelligence information na nakolekta ng G Family Branch. Hindi kita susundan. Sa katunayan, ayon sa aking cultivation, hindi ako makapasok sa Avenue Hall. Ang impormasyon na nakatala sa Jade Sleep ay mas detalyado kaysa sa alam ko. May mga larawan ng bawat tao dito. Nagpakita si Ji Chenli ng Jade Sleep. Natigilan si Yang Yian, ngunit alam niyang tama ang sinabi ni Ji Chenli. Tinanggap niya ang Jade Sleep at sinabing, maraming salamat sa kasong ito. Ngunit lihim niyang sinabi sa kanyang puso, oo naman, kailangan ko pang gumawa ng mas maraming magagandang bagay. Pagkaalis ni Ji Chenli, pumasok ang kanyang kamalayan sa Jade Sleep sa kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang minuto, iminulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, buti na lang at walang tao sa antas ng hidaw. Haha, inaabangan ko ito. Sa Jade Sleep na ibinigay ni Ji Chenli, talagang may detalyadong talaan ng impormasyon ng mga makapangyarihang tao na namamahala sa maraming puwersa sa Avenue Hall. May mga imahe na tumutugma sa bawat isa. Kahit na pumasok siya mamaya, malalaman niya kung sino sa isang sulyap. Mayroon ding mga talaan ng paglilinang ng mga kaugnay na tauhan, ngunit hindi sigurado si Yang Yiu kung ito ay tumpak. Sa bagay, hindi ko alam kung kailan ginawa itong Jade Sleep. Ang paraan ng paglilinang, na may pagsusumikap, palaging may mga tagumpay at pagpapabuti. Ngunit sa halos paghusga, walang antas ng pagkakaisa. Ito ay sapat na para sa kanya. Pero sa totoo lang, natural na hindi mahina ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa na nakaupo sa Avenue Hall. Ang bawat paglilinang ay nagsisimula sa pagkakaroon ng mga patakaran ng makalangit na Dao. Ang 4 na pangunahing panlabas na paraan, ang 33 makalangit na bulwagan, at ang 10 sinaunang Diyos, magkasama, mayroong 14 na makapangyarihang tao na may mga panuntunan ng langit na Dao. Walang alinlangan na silang lahat ay mga taong may mababang antas ng mga clone sa mga pangunahing puwersa, tulad ng mga matatanda sa pamilya. Siyempre, mayroong isang napakahalagang impormasyon sa Jade Sleep na ito na pinapahalagahan niya. Ang impormasyong ito ay mayroon pa ring nahalal na Hallmaster ang Avenue Hall. Ang taong ito ay mula sa sinaunang angkan ng Diyos, ang pamilyang Julie. Sa ibabaw, ang Master ng Avenue Hall ang gumagawa ng mga desisyon, ngunit kapag may nangyari talaga, lahat ng tao ang tumatalakay, at sa wakas ang nagrekomenda sa Hallmaster ng Julie Tribe ang gumagawa ng pangwakas na desisyon. Siya ay isa ring malakas na tao sa aspeto ng cultivation, ngunit ang kanyang cultivation ay nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Ang kinatawan ng 33 Heavens Hall, na kanyang inaalala, ay nasa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules. Ang ibang mga pamilya at puwersa ay maaaring may mga antas mula sa una hanggang sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng langit na Dao. Ang partikular na antas ng paglilinang ay maaari lamang matukoy pagkatapos ng pagpupulong at pagsusuri. Maaaring hindi tumpak ang antas ng paglilinang na naitala sa Jade Sleep na ito. Itinaas niya ang kanyang paa upang maglakad patungo sa Avenue Hall, ngunit sa susunod na sandali ay nakasalubong niya ang harang. Isang boses din ang narinig mula sa loob. Sino ang pumasok sa Avenue Hall? Kabanata 200, ang hayop na hindi tao o multo. Isang marilag at bagong boses ang tumunog. Walang mga bantay sa gate ng Avenue Hall, harang lamang. Ang tinig na ngayon ay tila napakatanda na. Naisip ni Yang Yiu na hindi nakakagulat na ang malaking tao na nasa antas ng Heavenly Dao Rules na nakaupo sa Avenue Hall ay hindi nangangailangan ng mga gwardya. Hindi niya pinilit na pumasok, ngunit direktang sinabi, narito si Yang Yiu mula sa Ascending Clan para bumisita. Siya. Direktang ibinigay ang kanyang pangalan, at naniniwala siya na sa Dao Cheng, isang lugar kung saan ibinabahagi ang impormasyon, natural na kilala siya ng mga tao sa Avenue Hall. Gayunpaman, may isa pang problema na kailangan niyang bigyang pansin. Ibig sabihin, may isang malakas na lalaki mula sa 33 Heavens Hall na nakaupo sa Avenue Hall. Ayon sa impormasyon ng Jade Sleep na ibinigay ni Ji Chenli, ang 33 Heavens Hall na nakaupo sa Avenue Hall ay isang malakas na tao sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules. Gayunpaman, para sa kanya, ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules, ay wala na talaga ngayon. Kung hindi magdudulot ng gulo ang kabilang partido, ayos lang. Kung gusto ng kabilang partido na mag-stand out, hindi niya iniisip na tadteren siya. Sa tingin ko hindi mangyayari. Kung tutuusin, ang layunin ng Avenue Hall dito ay protektahan ang God Realm, at ang kailangan ay kapayapaan sa God Realm. Ito ay hindi isang lugar para sa labanan. Sa sumunod na sandali, nawala ang harang sa gate.
Pakipasok, Lord Yang. Isang matandang boses ang dumating. Ngumisi si Yang Yiyo at naisip sa sarili na totoo nga. Kumalat na sa Avenue Hall ang pangalan niya ngayon, pero hindi niya alam kung magandang pangalan ba ito o masamang pangalan. Hindi mahalaga. Ngayon ay pumunta siya sa Avenue Hall upang makipaglaban para sa isang lugar para sa Cloudgate Divine Realm. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang paa at naglakad papunta sa Avenue Hall. Napakalawak ng loob ng bulwagan na ito, at kitang-kita na may mga porma sayon dito. Ang una niyang nakita pagkatapos pumasok ay isang mundo ng mga ulap at ambon, hindi isang normal na espasyo ng bulwagan. Gayunpaman, nakita rin niya na ang mga Sol Emna na Diyos ay nakaupong nakakrus ang paa sa mga ulap. Pagtingin ko, eksaktong 15 tao. Sa orihinal, gustong sabihin ni Yang Yiyo na talagang magaling siyang magpanggap kapag nakita niya ang eksenang ito, ngunit sa susunod na sandali ay binitawan na niya ang ideyang ito. Dahil naramdaman niya ang kapangyarihan ng mga patakaran. At ito ay isang tiyak na porma sayon na may mga panuntunan sa loob nito. Bagamat hindi niya alam kung paano ito, naisip niya na ito ay dapat na nauugnay sa paglilinang. Sa sitwasyong ito, tila napakaliit niya, dahil normal ang laki niya, ngunit ang iba pang mga Diyos sa buong bulwagan ay pawang mga katawan ng Dharmakaya na may taas na 30 talampakan. Ito ay ginawa sa kanya ng labis na panlulumo. Kung ito ay ibang tao, maaari silang magkaroon ng maraming psikolohikal na presyon sa sitwasyong ito. Ngunit hindi siya. Siya ay isang tao na naperpekto ang 5 pangunahing tuntunin. Naramdaman ang kapangyarihan ng mga alituntunin na nakagapos sa kanyang paligid, gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, at sa susunod na sandali ay nahayag din ang kanyang Dharmakaya katawan. Naging kasing laki din ito sa kanila. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyo ang isang kakaibang kapangyarihan ng mga panuntunan, o isang uri ng kapangyarihan ng chi ng mga hilaw na bato, at napaka-komportable niya. Ito ay maaari ding ituring bilang isang uri ng estado ng paglilinang. Sa isang kisap mata, umangkop siya sa ganitong estado at napakasarap ng pakiramdam. Ha! Sa sandaling ito, isang mahinang tandang ang narinig. Tumangala si Yang Yiyo at nakita ang isang matandang lalaki sa kanyang paningin na nakatingin sa kanya, sa mismong harapan niya. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, nakilala na ni Yang Yiyo ang lahat ng Daos na kapatid. Kahit na siya ay isang Diyos sa mga tuntunin ng katayuan, na mas mataas kaysa sa mga taong ito, siya ay isang junior sa paglilinang. Hindi niya palalampasan ang tamang etiquette. Ang layunin ng pagpunta dito ngayon ay hindi para maghanap ng gulo, kundi para magnegosyo. Gentleman Yang, ako si Li Shu ng Julie Tribe, at ang master din ng Dao Palace. Yung matandang nasa harapan. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya, pakipakilala kayo. Maganda ang tunog ni Yang Yiyan, at walang hindi maganda sa kanyang tono. Ito ay isang magandang simula. Matapos magsalita ang nagpakilalang Li Shu ng Tribong Julie, nagsimulang magpakilala ang iba sa magkabilang panig niya. Kapatid na Ji Yuansheng ng pamilya Ji ng mga sinaunang Diyos, ako ay magalang. Brother Chi Yumeng ng mga sinaunang Diyos, ako ay magalang. Kapatid na Shen Nungganshao ng pamilya Shenlang ng mga sinaunang Diyos, ako ay magalang. Brother Wu Man ng mga sinaunang Diyos, ako ay magalang. Kapatid na Jin Ran ng Celestial Clan, Shui Yuan ng Celestial Clan, Mu Chen, Tu Lai, at Wu Zhang, ako ay magalang. Ito ang mga pagpapakilala sa 10 pangunahing pamilya ng mga sinaunang Diyos. Pagkatapos, dumating ang malamig na ungol. Bueno, nakita ni Yang Yiyan na ito ay isang matandang nakasuot ng puting damit. Sa sandaling makita niya ang mga damit, alam niya na ito ay isang tao mula sa 33 Heavens Palace ng Celestial Clan. Isang malamig na ungol lang ang pagpapakilala. No wonder magkaaway sila. Sa kabutihang palad, si Li Shu, ang Panginoon ng Tribong Julie, ay nag-ayos ng mga bagay-bagay at sinabi, ito si He Yuan mula sa Heavenly Saint Temple ng 33 Heavens Temple ng Heavenly Tribe. Tumanggo lang si Yang Yiyo kay Li Shu at walang sinabi. Pagkatapos ay dumating ang mga tao mula sa 4 na dakilang tagalabas. Ziamo mula sa Wilderness Demon God Realm sa hilaga ng God Realm. Jehovah, ng maliwanag na langit sa kanluran ng God Realm. Lord Shiren ng Dusk Abyss sa timog ng God Realm. Ang huling boses ay tumunog na may pag-iinis at kahit na may ilang layuning pumatay, Zongsha mula sa Ghost God Realm sa silangan ng God Realm. Sa puntong ito, ipinakilala na ang mga kinatawan ng 15 puwersa. Ngunit ang ikinalungkot ni Yang Yiyo ay noong una niyang inakala na isa lamang ang masasamang 33 Heavens Temple ang lilito, ngunit sa huli, si Zongsha mula sa Ghost God Realm sa East of the God Realm, isa sa 4 na dakilang tagalabas, ay nagsalita sa masamang tono na may layuning pumatay. Malinaw na alam na ng mga tao sa Ghost God Realm na pinatay niya si Zong Yuan, ang magandang bata. Ito ay isang maling kalkulasyon. Hindi ko ini-expect na malalaman nila agad. Ngayon ay tila mayroon siyang 2 pangunahing kalaban sa Avenue Hall. Kasunod ng pagpapakilala sa mga taong ito, isa-isang itinugma ni Yang Yiyo ang impormasyon sa Jade Sleep ni Ji Chenli, at lahat ay tumugma. Ngayon, na umabot na sa ganito, wala siyang pakialam. Sa kabutihang palad, sa mga kinatawan ng 15 puwersa, hindi niya sinaktan ang ibang puwersa. Ngayon, binanggit niya ang pagpasok muli sa Avenue Hall, at dapat may pagkakataon.
Hanggat higit sa kalahati sa kanila ay sumasang-ayon, ito ay magiging maayos. Habang nag-iisip siya sa kanyang puso, sinabi ni Li Shu ng Tribong Julie, hindi ko alam kung bakit ka pumunta sa Avenue Hall. Diretsyong nagsalita ang kabilang partido. Sinumpa ni Yang Yiyo ang matandang sorrow sa kanyang puso, para saan ako naririto, hindi mo ba alam? Siyempre, ungol lang siya sa puso niya, at hindi niya masabi ng malakas. Dahan-dahan niyang sinabi, Palace Master Li, naniniwala akong alam ninyong lahat ang aking pagkakakilanlan. Diretso ako sa punto. Gusto ng aking Chenkun Temple na bumalik sa Dao City at bumalik sa Avenue Hall. Mangyaring tanggapin ito. Imposible ito. Ang Chenkun Temple ay hindi miyembro ng Avenue Hall noong huling panahon. Hindi ka gusto ng Avenue Hall. Bago magsalita si Li Shu, ang kinatawan ng 33 Heavens Palace, He Yuan, ang nagsalita ng mahigpit. Hindi ito nagulat ni Yang Yiyo. Kung hindi utol ang kinatawan ng 33 Heavens Palace, isa itong himala. Oo, ang Great Dao Palace ay hindi para sa kahit sinong pumasok. Pagkatapos si Zongsha, isa sa 4 na dakilang tagalabas, ay malamig na bumantong hininga. Pagkatapos, nang marinig ito, agad na tumaas ang galit ni Yang Yiyo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ngumisi siya at sinabing may intensyong pumatay, ang halimaw na pumunta rito ay gumagawa ng napakaingay. Walang sinabi si Palace Master Li, kaya bakit ka nababalisa? Naghahanap ka ng kamatayan, galit na galit si Zongsha. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.